Habang tumatakbo sa isang madilim na lagusan, walang tigil sa pagbukas ng mga pinto sina Naruto, Sakura, at isang lalaking kasama nila upang hanapin si Sasuke. Pagdating nila sa dulo, nakita nila si Sasuke sa itaas na nakatingin sa kanila. Naalala ni Naruto at Sasuke ang huling laban nila sa Valley of the End. Tinanong ni Naruto kung bakit hindi siya pinatay noon at sagot ni Sasuke, hindi niya gustong makuha ang kapangyarihan sa parehong paraan na ginawa ni Itachi. Bumaba si Sasuke at tinawanan ng pangarap ni Naruto na maging Hokage. Habang nag-iisip si Naruto kung paano niya magagawang iligtas ang bayan kung hindi man lang niya nailigtas ang kaibigan niya, binunot ni Sasuke ang espada niya at tinangkang patayin siya. Biglang nag-alok ng kapangyarihan ng Nine Tails pero may kondisyon na kailangan niyang alisin ng selyo. Bago niya ito magawa, pinigilan siya ni Sasuke. Nagulat si Naruto na nagawa nitong pumasok sa loob niya at nalaman naman ni Sasuke ang malaking chakra na nasa loob ni Naruto. Sinabi ng Nine Tails na kamukhang kamukha niya si Madara Uchiha. Tinanggihan ito ni Sasuke at agad na pinawi ang anyo ng Fox. Sa kasalukuyan sa Konoha, hinahabol ng Team Abiso ang isang pusa. Habang tumatakbo, nabangga ni Konohamaru si Tuchi, ang may-ari ng ramen shop na nagkamali sa pag-aakalang si Naruto ito. Pagkatapos ng misyon, humiling si Konohamaru ng mas mahirap na gawain pero ipinaliwanag ni Tsunade na bilang mga genin, D-rank missions lang ang maaari nilang gawin. Sinabi ni Konohamaru na siya ang magiging ikapitong Hokage at binanggit na si Naruto ang magiging ika-6. Nagulat sina Tsunade, Iruka, at Abiso sa sinabi niya. Habang papalayo ang grupo, napansin ni Tsunade ang pagkakapareho ni Konohamaru kay Naruto. Sinabi ni Shizune na paparating na sina Naruto at Jiraiya mula sa training nila. Sa parehong oras, lumabas sina Naruto at Jiraiya sa kagubatan at dumaan sa border gate ng Konoha. Agad silang nakilala ng mga bantay. Pagpasok sa bayan, tumingin si Naruto sa paligid at napansin na walang nagbago maliban sa mukha ni Tsunade sa Hokage Rock. Habang naglalakad, nakita ni Konohamaru, Udon, at Mogi si Sakura at tinanong kung saan ito pupunta. Sinabi ni Sakura na may errand siya sa gate at niyaya silang sumama. Pagdating nila, sinabi ng mga bantay na may dumating na espesyal na bisita. Nang marinig ito ni Sakura, agad niyang naisip si Naruto at dali-daling tumakbo upang hanapin ito. Nang makita niya si Naruto, napansin niyang mas matangkad ito sa kanya. Tinanong niya kung mukha na ba siyang babae, ngunit sinabi ni Naruto na pareho pa rin siya tulad ng dati. Nagpakita si Konohamaru ng bago niyang sexy technique at sinaway siya ni Naruto, sinasabing hindi na siya gumagamit ng ganoong technique. Naisip ni Sakura na nagbago na ito, pero nagpakita si Naruto ng mas advanced na bersyon ng sexy technique, kaya agad siyang sinuntok ni Sakura. Napansin ni Jiraiya na tila naging katulad ni Tsunade si Sakura. Pagkatapos ng muling pagkikita, nagtungo sina Naruto, Sakura, at Jiraiya sa opisina ni Tsunade upang mag-report. Masaya si Tsunade sa pagbabalik nila at gusto niyang makita ang bagong natutunan ni Naruto. Sinabi niyang may hinanda siyang kalaban para kay Naruto at Sakura. Habang iniisip ni Naruto kung sino ito, bumukas ang pinto at nagulat siya sa nakita niya. Bago pa niya matapos ang paliwanag, kumatok ang dalawang ninja at pumasok, sina Shikamaru at Temari. Masayang sinabi ni Sakura kay Shikamaru na hulaan kung sino ang bumalik. Ilang segundo bago niya napagtanto na si Naruto yon, habang nagtataka si Temari kung siya pa rin ba ang Naruto na nakilala niya noon. Tinanong ni Naruto kung si Shikamaru ang kanyang kalaban, ngunit sinabi nitong wala siyang ideya sa sinasabi ni Naruto at dumaan lang siya para maghatid ng papeles. Sinabi ni Tsunade na ang tunay niyang kalaban ay nasa labas. Binuksan ni Naruto ang bintana at nakita si Kakashi na nakaupo at nagbabasa ng Icha-Icha. Ibinigay ni Naruto ang pinakabagong volume ng libro na isinulat ni Jiraiya bago pa man ito ilabas sa publiko. Halos maluha si Kakashi sa tuwa, ngunit sinaway siya ni Tsunade at sinabing bumalik sa ulirat. Tinanong ni Naruto kung si Kakashi ang kanyang kalaban at ipinaliwanag nitong hindi lang siya ang haharapin kundi pati si Sakura. Nais ni Tsunade na makita kung paano nagamit ni Naruto ang itinuro ni Jiraiya at kung paano napalakas ni Sakura ang sarili sa ilalim ng kanyang gabay. Pero dahil gustong basahin agad ni Kakashi ang librong ibinigay ni Naruto, sinabi nitong hindi pa pwedeng simulan ang laban dahil baka pagod pa si Naruto sa biyahe. Habang nagrereklamo si Naruto, nagmungkahi si Sakura na gamitin ang oras para pag-usapan ang estratehiya nila laban kay Kakashi. Sinundan sila ni Shikamaru at Temari, kaya diretsong tinanong ni Naruto kung magkasintahan na ba sila. Agad nilang itinanggi ito at ipinaliwanag na pareho lang silang kinatawan ng kani-kanilang nayon para sa darating na Chunin exams. Tinanong ni Shikamaru kung sasali si Naruto dahil siya na lang ang natitirang genin sa kanilang batch. Labis ang pagkagulat ni Naruto nang malamang pati si Sakura ay Chunin na.
Dagdag pa ni Shikamaru, sina Neji, Konkuro, at Temari ay umabot na sa Jonin rank. Lalo pang nagulat si Naruto at agad na nagtanong kung ano na ang nangyari kay Gaara. Sinabi ni Temari na si Gaara ay naging Kashikage na. Napahanga si Naruto pero hindi nagpatalo at ipinahayag niyang hindi siya magpapahuli at pangarap pa rin niyang maging Hokage. Samantala, natagpuan ni Jiraiya si Kakashi na abala sa pagbabasa. Naglakad sila at ipinaliwanag ni Jiraiya na ibinabalik na niya si Naruto sa pangangalaga ni Kakashi. Sinabi niyang kailangang maging handa si Naruto dahil ang Akatsuki ay nagsisimula ng kumilos para makuha ang Nine Tails sa kanya. Ipinabatid na rin niya sa kanilang mga kolyadong nayon ang banta ng Akatsuki. Sa Suna, sinabi ni Baki kay Gaara na may pagpupulong ang konseho. Sa pulong, ipinaliwanag ng Shinobing si Yura na umunlad ang Suna sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang paraan ng Konoha. Binanggit din niya ang babala ni Jiraiya tungkol sa Akatsuki. Pagkatapos ng pulong, napahawak si Yura sa ulo niya dahil sa sakit, ngunit binaliwala niya ito. Sa Konoha, dumating sina Naruto at Sakura sa training grounds, kung saan lumitaw si Kakashi. Naalala nilang doon naganap ang una nilang pagsubok bilang ninja kasama si Sasuke. Napaisip sila at nalungkot sandali, pero biglang nag-ingay ang mga kampanilya. Ipinaliwanag ni Kakashi na gagawin nila muli ang bell test tulad ng dati. Nagtanong si Naruto kung magbabasa ba siya ng libro habang lumalaban at sinabi naman ni Sakura na baka tapos na niyang basahin. Sinabi ni Kakashi na hindi pa siya tapos pero hindi siya maaaring magbasa ngayon dahil pareho silang tinuruan ng isang Sannin. Itinaas niya ang kanyang headband upang ipakita ang kanyang Sharingan, sinasabing kailangan niya itong gamitin para sabay na harapin sina Naruto at Sakura. Habang nagmamasid sina Jiraiya, Tsunade, at Shizune sa laban, dumating naman sa Tsunade sina Sasori at Deidara ng Akatsuki. Sa tulong ng kanilang spy na si Yura, napatay ang lahat ng bantay sa Suna, kaya't nagkaroon sila ng daan papasok sa nayon. Bago pa man opisyal na simulan ni Kakashi ang pagsubok, sumugod agad si Naruto sa atake. Naghagis siya ng Shuriken kay Kakashi, pero sinalubong lang ito ng Shuriken ni Kakashi. Tumalon si Naruto sa ere para umiwas, pero naghagis ulit si Kakashi ng panibago. Mabilis na gumamit si Naruto ng Shadow Clone Technique para gumawa ng isang clone sa ere at hilahin siya palayo sa daanan ng Shuriken. Napahanga si Kakashi at pati si Sakura sa galing ni Naruto. Pagkalapag sa lupa, ginamit ni Naruto ang kanyang Shadow Clone para gawing higanteng Shuriken at balak itong ihagis kay Kakashi. Pero bago pa niya maihagis, hinawakan na agad ni Kakashi ang kamay niya at sinabing hindi uubra ang plano niya. Pero may isa pang Shadow Clone si Naruto na palihim na lumapit kay Kakashi mula sa likod hawak ang kanay. Lalong napabilib si Kakashi sa diskarte ni Naruto, pati na rin sina Jiraiya, Tsunade, at Shizune na nanonood din. Sinabi ni Kakashi kay Naruto na kasing atat pa rin siya tulad noon dahil pati dati sa unang bell test sumugod siya bago pa magsimula ang laban. Sa wakas, opisyal nang sinimula ni Kakashi ang laban at bigla siyang naglaho papunta sa kakahuyan. Samantala, sa Tsunade, nakapasok ng walang kahirap-hirap sina Sasori at Deidara matapos patayin ng spy nilang si Yura ang mga bantay sa pasukan ng nayon. Gumawa si Deidara ng malaking ibon mula sa luwad at sinabihan si Sasori na manatili sa likod habang siya na ang maghahanap kay Gaara. Habang lumilipad sa Suna, napahanga siya sa istruktura ng nayon pero ayon sa kanya, ang tunay na sining ay isang pagsabog. At handa na siyang gawing obra maestra ang pagkawasak ng Suna. Ginamit niya ang kanyang sumasabog na clay na may hugis gagamba para patumbahin ang mga bantay sa himpapawid. Sa Konoha, patuloy na tumatakbo si Kakashi sa loob ng kakahuyan at nakita niyang nagtatago sa likod ng mga puno sina Naruto at Sakura. Iniisip niyang rookie mistake ito dahil naaalala niyang dati ay magaling magtago sina Sakura at Sasuke, pero si Naruto noon ay kitang-kita. Sa kalagitnaan ng kanyang pagninilay-nilay, biglang lumipad ang mga shuriken papunta sa kanya na galing kay Naruto. Habang umiiwas siya, lumitaw si Sakura mula sa likod at sinuntok ng malakas ang lupa, dahilan para mabasag ito. Napilitan si Kakashi na lumundag papunta sa mga sanga ng puno, pero ginamit ni Naruto ang Shadow Clone Technique para mapaligiran siya ng mga clone. Nagdesisyon si Kakashi na gumamit ng taijutsu para labanan ang mga ito. Matapos niyang talunin ang karamihan sa mga clone, may 3 pang natitira, kaya ginamit niya ang First Gate at isinagawa ang Front Lotus sa kanila, isang teknik na karaniwang ginagamit ni Rock Lee. Napaisip si Kakashi kung nasaan ang totoong Naruto, pero biglang lumitaw ito at sumugod sa kanya, nakahanda para gamitin ang napakabangis na 1,000 Years of Death. Agad na natakot si Kakashi sa posibleng kapalaran ng kanyang likuran. Kaya't mabilis siyang tumakas. Habang hinahanap ni Naruto at Sakura si Kakashi sa gubat, bigla silang napahinto nang makita nilang duguan at sugatan si Sasuke.
Sinabi ni Sasuke na nakatakas siya kay Orochimaru at humihingi ng tulong. Pero si Sakura, agad na napansin na isa lang itong genjutsu. Sinira niya ang ilusyon at sabay na natukoy kung nasaan talaga si Kakashi. Gumawa agad si Naruto ng Shadow Clone para maghanda ng Rasengan at tinarget ang puno kung saan nakatago si Kakashi. Mabilis na nakailag si Kakashi at naisip kung gaano kadali pa noong lokohin si Sakura gamit ang genjutsu. Ipinagmalaki ni Naruto na hindi na siya basta-basta malilinlang ng lumang mga trick ni Kakashi. Pero bigla niyang napansin ang dalawang bell sa lupa. Sa sobrang tuwa, agad siyang sumugod para kunin ito bago pa siya mapigilan ni Sakura. Ngunit bago pa niya maabot ang bell, natrap siya sa isang lubid. Lumitaw si Kakashi at sinabing nahuhulog pa rin si Naruto sa parehong lumang bitag. Pero, isang shadow clone lang pala ang natrap. Ang tunay na Naruto, na nakangiti pa, lumitaw mula sa likuran at sinapak si Kakashi sa mukha. Pero bago pa niya maabot si Kakashi, naglaho ito gamit ang body replacement technique at muling umatras. Samantala sa Suna, kampanteng naglalakad si Deidara, iniisip niyang matagumpay niyang napasok ang nayon. Pero bago pa siya makalayo, lumitaw si Gaara at sinabing hanggang dito na lang siya. Si Deidara, sakay ng kanyang malaking ibon na gawa sa clay, ay nagpa siya na atakihin si Gaara mula sa malayo. Habang lumilipad paakyat si Deidara, gumawa si Gaara ng sariling plataporma sa ere gamit ang buhangin para hindi siya maiwan sa baba. Pero hindi nagpaawat si Gaara, ginamit niya ang buhangin para gawing parang mga braso ni Shukaku at bumawi ng suntok mula sa malayo. Sa lupa, pinapanood ng mga shinobi ng Sengoku kasama ang kapatid niyang si Konkuro, ang bakbakan sa langit. Sinubukan ni Deidara na bombahin si Gaara gamit ang kanyang sumasabog na clay. Pero walang epekto dahil sinalo lang ito ng buhangin ni Gaara at agad na nag-reform. Dahil hindi umubra, naglabas si Deidara ng mas malakas na bersyon ng kanyang C1. Pero mabilis na nagkubli si Gaara sa isang buhanging kakon habang ginagamit ang kanyang third eye para patuloy na makita si Deidara. Kasabay nito, ginamit niya ang Sandbinding Prison para hulihin si Deidara, bumuo siya ng mga braso ni Shukaku mula sa buhangin para gapyusan ang kalaban. Samantala sa Konoha, patuloy na sinusubukan ni Naruto at Sakura na kunin ang mga bell kay Kakashi. Pero dahil sa Sharingan niya, kayang hulaan ni Kakashi ang mga kilos nila. Sobrang bilis niyang gumawa ng hand signs, hindi na kaya ng normal na matasundan ito. Una, ginamit niya ang Fire Release, Great Fireball Technique, sinundan ng Earth Release, Double Suicide Decapitation Technique, at tinapos gamit ang Water Release, Water Dragon Bullet Technique. Dahil hindi makalapit, napilitang umatras sina Naruto at Sakura para gumawa ng bagong plano. Si Kakashi naman ay umatras din, napagod ang Sharingan niya sa dami ng atake nila. Habang iniisip kung babalik na lang sa pagbabasa ng Icha-Icha, naalala niyang hindi niya kayang sabay na lumaban at magbasa laban kina Naruto at Sakura. Habang nag-uusap sina Naruto at Sakura, napansin ni Naruto kung gaano kagaling si Kakashi. Mas matalino pa siya kay Shikamaru, mas matalas ang pang-amoy kaysa kay Kiba, mas magaling sa taijutsu kaysa kay Rock Lee, at mas malakas ang Sharingan kaysa kay Sasuke. Pero sabi ni Sakura, kahit gaano kagaling si Kakashi, siguradong may kahinaan siya. Biglang nagliwanag ang mukha ni Naruto, may naisip siyang plano. Sinabi niya ito kay Sakura, at sabay silang sumugod pabalik kay Kakashi. Habang mabilis silang papalapit, biglang nagsimulang sabihin ni Naruto ang spoiler ng dulo ng librong Icha-Icha ni Jiraiya. Nagpanik si Kakashi at tinakpan ng kanyang mga tenga para hindi marinig. Pero naalala niyang kaya pa rin niyang basahin ang labi ni Naruto gamit ang Sharingan niya. Wala siyang choice, pumikit na lang siya para hindi mabasa ang spoilers. Dahil dito, sinamantala ni Naruto at Sakura ang pagkakataon at dinampot ang bells mula sa kanya. Sa wakas, matagumpay nilang naipasa ang pagsubok. Matagumpay na naipasa ni Naruto at Sakura ang bell test, kaya't opisyal silang isinama ni Tsunade sa bagong buo na Team Kakashi, syempre, sa ilalim pa rin ni Kakashi. Pabalik sa nayon, naisipan nilang dumaan sa Ramen Ichiraku para kumain. Gusto nilang polibre kay Kakashi, pero bigla namang sumulpot si Jiraiya at sinabing kumikilos na ang Akatsuki. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Kakashi na si Naruto ay nasa pangangalaga niya ulit. Dahil dito, nagpaalam din si Kakashi at iniwan sina Naruto at Sakura. Ngayon dalawa na lang sila, pabirong tinanong ni Naruto kung pwede bang ituring na date ang pagkain nila. Sabi ni Sakura, pwede lang kung si Naruto ang magbabayad ng ramen. Ang problema, kapos si Naruto, kulang pera niya para bayaran pati pagkain ni Sakura. Samantala, sa Sengoku, naipit ni Gaara ang kaliwang braso ni Deidara gamit ang buhangin at dinurog ito gamit ang Sandbinding Coffin. Tuwang-tuwa ang mga shinobi ng Suna sa ginawa ni Gaara.
Napansin ni Deidara na ang tunay na depensa ni Gaara ay ang buhangin mula sa kanyang gourd, na may halo palang chakra. Kaya't nagbago siya ng diskarte, imbis na si Gaara ang atakihin, sinubukan niyang wasakin ang buong Senogekir. Kinabahan si Baki na baka lumabas si Shokoko dahil sa laban na tiyak na magdudulot ng malaking pinsala sa buong bayan. Pero kalmado lang si Konkuro dahil alam niyang hindi kailanman lalaban si Gaara sa paraang makakasakit sa mga taga-Suna. Naalala niya noong minsang ibinahagi ni Gaara ang pangarap niyang maging Kashikage para magkaroon ng koneksyon sa lahat ng nasa bayan. At maging isang pinuno na minamahal at nirerespeto. Ibinigay niya ang kredito kay Naruto dahil ito ang nagbago ng pananaw ni Gaara sa buhay. Habang tumitindi ang laban, naghahanda ang mga taga-Suna, pinaalis nila ang mga mamamayan para sa kaligtasan at nagsimula silang maghanda para suportahan ang kanilang Kashikage. Nakita ito ni Deidara at alam niyang papasok na rin sa laban ng mga shinobi ng bayan. Kaya naman, ginamit niya ang natitirang explosive clay para lumikha ng isang napakalaking C3 bomb at ibinagsak ito direkta sa Senogekir. Matagal-tagal ding hindi nakapunta si Naruto sa Ramen Ichiraku, kaya natuwa siya nang makita na wala pa ring nagbago sa paborito niyang kainan. Masaya rin si Tuchi at Ayame na makita siya ulit. Sabi ni Tuchi, kahit ano ang gusto niyang kainin, ililibre na niya. Pero bago pa man makapili si Naruto, biglang dumating si Iruka at sinabing siya na lang daw ang taya. Tinanong ni Iruka kung nasaan si Sakura, at sagot ni Naruto, kung alam lang niyang may magbabayad para sa kanya, siguradong dinala na niya si Sakura. Samantala, nag-iisip si Sakura kung tama ba ang desisyon niyang hindi tanggapin ang alok ni Naruto na kalahating bowl ng ramen. Mukhang nagsisisi siya ng kaunti. Sa Senogekir naman, nagawang protektahan ni Gaara ang buong bayan mula sa napakalaking C3 na bomba ni Deidara gamit ang Air Sand Protective Wall. Ang kaso, ang daming chakra ang nagamit niya sa depensa. Sina Konkuro at iba pang mga shinobi ng Suna ay bilib na bilib kay Gaara, wala na raw silang inaasahan kundi galing mula sa kanilang Kashikage. Pero biglang pinasabog ni Deidara ang maliit niyang ibon malapit sa Sand Shield ni Gaara. Buti na lang, hindi nasaktan si Gaara dahil nakapaloob pa rin siya sa kanyang buhangin. Samantala, iniulat kay Baki na tapos na ang mga paghahanda para sa kanilang pag-atake. Pero napansin ni Gaara na may maliliit na clay ants na lumalabas sa loob ng kanyang buhangin. Ipinaliwanag ni Deidara na noong dinurog ni Gaara ang kanyang braso, sinadya niyang haluan ng explosive clay ang buhangin ni Gaara. At bago pa makareact si Gaara, pinaputok na ni Deidara ang mga clay bomb ants, dahilan para magkalasog-lasog ang Sand Shield ni Gaara. Habang nangyayari ito, naalala ni Iruka ang mga panahong bata pa si Naruto. Nalungkot si Naruto sa usapan nila kasi sa lahat ng kaklase niya, siya na lang ang natira bilang genin. Pero pinayuhan siya ni Iruka, sabi niya, hindi basta-basta ang pinagdaanan ni Naruto kasi isa siya sa iilang shinobi na personal na sinanay ng isang legendary Sannin, si Jiraiya. Napunta ang usapan nila sa training ni Naruto hanggang sa napag-usapan din nila ang pagiging Kashikage ni Gaara. Sa Senogekir, unti-unting bumagsak ang buhangin mula sa basag na proteksyon ni Gaara, nawala na siya ng lakas para ipagtanggol ang sarili. Samantala sa Konoha, nagdedebate sina Tsunade at Shizune kung anong misyon ang dapat ibigay sa Team Kakashi. Sabi ni Tsunade, B-rank mission daw, pero ayaw ni Shizune. Gusto niya ng D-rank mission lang dahil nag-aalala siya sa Nine-Tails sa loob ni Naruto. Sa huli, nagkasundo sila sa C-rank mission. Sa Senogekir, sinubukan ng mga shinobi ng bayan na atakehin si Deidara, pero wala silang nagawa dahil lumilipad pa rin siya sa kanyang Claybird. Naiinip na rin si Sasori sa paghihintay. Sa kabila ng matinding panghihina, ginamit ni Gaara ang natitira niyang chakra para ilabas ang buhangin na ginamit niyang proteksyon mula sa C3. Siguraduhin na hindi masasaktan ng mga tao sa nayon. Pero kahit anong pagsisikap ng mga shinobi ng Suna para sagipin si Gaara, nabigo sila. Sa huli, matagumpay na nadakip ni Deidara si Gaara. Pagbalik ni Naruto sa kanyang apartment, nakita niyang puno ito ng alikabok at sapot. Pinunasan niya ang isang lumang larawan ng Team 7 at sinabi sa sarili na ibabalik niya si Sasuke. Sa Senogekir, nahuli na ni Deidara si Gaara at isinakay ito sa kanyang Claybird palabas ng nayon. Hinabol siya ni Konkuro upang sagipin ang kanyang kapatid habang inutusan ni Baki ang isang shinobi na ipaalam ito sa Konoha. Ginamit nila si Takamaru, isang carrier bird, upang magpadala ng mensahe. Sa Konoha, maagang gumising si Shikamaru upang ihatid si Temari sa labas ng bayan para sa kanyang pagbabalik sa Suna. Samantala, matapos magbasa ng buong gabi, inayos ni Kakashi ang kanyang Team Dosir at pinuntahan sina Naruto at Sakura para sa kanilang unang misyon bilang bagong Team Kakashi. Napansin niyang lumilipad si Takamaru sa kalangitan. Sa Senogekir, inabutan ni Konkuro sina Deidara at Sasori.
Sinabi ni Sasori kay Deidara na magpatuloy kasama si Gaara habang siya ang humarap kay Konkuro. Sinubukan ni Konkuro na gamitin ang kanyang tatlong puppets, Keriso, Kuroari, at Sanshowa, ngunit mabilis na winasak ni Sasori ang Kuroari at Sanshowa, kaya't nakatakas si Deidara kasama si Gaara. Si Eureka, isang decoder, ay pumunta upang ID-code ang mensahe tungkol sa nangyari sa Senogekir. Samantala, nakaalis na si Deidara bago pa makagalaw si Konkuro, kaya naiwan itong humarap kay Sasori. Sa Konoha, natanggap na ang mensahe mula sa Senogekir. Ang misyon ng Team Kakashi ay alamin ang sitwasyon at tumulong sa Suna sa abot ng kanilang makakaya. Sinubukan ni Konkuro na atakihin si Sasori ngunit hindi ito epektibo. Napag-alaman niyang ang gumawa ng tatlong puppet niya ay walang iba kundi si Sasori mismo. Ang Red Sand. Biglang inatake ni Sasori si Konkuro gamit ang kanyang buntot at tinusok ito ng lason. Unti-unting kumalat ang lason sa katawan ni Konkuro hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa may tarangkahan ng Konoha, pinaalalahanan ni Jiraiya si Naruto na huwag gamitin ang teknik na yun bago siya umalis. Inutusan ni Baki ang mga shinobi ng Senogekir para pasabugin ang lahat ng explosive tags na nakatago sa mga guho mula sa trap na ginawa ni Sasori. Pagkatapos, isang shinobi ang nagulat kay Baki na natagpuan si Konkuro. Kahit na wala siyang malubhang sugat, malapit nang mamatay si Konkuro dahil sa lason na ipinasok ni Sasori, at hindi kilala ng mga medical ni ng Suna ang lason na iyon, kaya't hindi nila magawa ang antidote. Sinabi ni Konkuro kay Baki na ang umatake sa kanya ay walang iba kundi si Sasori ng Red Sand. Nagdesisyon si Baki na pumunta sa mga honored siblings sa dulo ng village at humingi ng tulong para mahanap ang Akatsuki. Sinabi ni Lady Chiyo, isa sa mga honored siblings, na matagal na silang nagretiro at wala ng koneksyon sa mundo, pero napaisip siya na baka maganda ring makapunta sa labas para makita ang kanyang apo. Sinabi ni Baki na ang apo niyang si Sasori ay kasapi ng Akatsuki at kinuha nila si Gaara pati na ang Shukaku. Habang papunta sila sa Senogekir, si Naruto, Sakura, at Kakashi ay nasa daan, pero biglang umalis si Naruto at nagmamadaling umabante. On the way, nakita nila si Temari na pauwi na sa Suna. Nang ipaliwanag ni Naruto ang sitwasyon, sumama si Temari sa kanila. Nagpatuloy si Naruto sa pagmamadali, at nang subukan ni Sakura na pigilan siya, sinabi niya na hindi niya pwedeng sayangin ang oras. Inamin ni Naruto kay Sakura na may lihim siya na siguro alam na ni Sakura na may nine-tailed demon fox sa loob niya na ikinagulat ni Temari. Inamin ni Naruto na siya at si Gaara ay pareho. Dahil parehong may halimaw na nakatago sa kanila at pareho silang lumaki sa mag-isa. Sinabi ni Naruto na habang siya ay nakapagbuo ng mga ugnayan at nakalabas sa dilim, si Gaara ay hindi, kaya't patuloy na nagdusa. Pareho silang tinatangi at kinatatakutan ng mga tao sa kanilang bayan dahil sa pagiging mga halimaw, at sinabi pa ni Naruto na tinitingnan lang sila ng Akatsuki bilang mga halimaw na nakakulong sa loob nila. Sinabi din ni Naruto na ang Akatsuki ay target siya rin at sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang magdusa si Gaara. Tahimik na nagpasalamat si Temari kay Naruto sa kanyang ginagawa habang sinabi ni Sakura na alam na niya ang tungkol kay Itachi. Sinabi niya kay Naruto na habang siya ay nagsasanay kay Tsunade. Nabasa niya ang mga ulat kaya't alam niya na si Itachi ay miyembro ng Akatsuki at siya ang taong nais patayin ni Sasuke. Pinaniniwalaan ni Sakura na si Sasuke ay pumunta kay Orochimaru para maghanap ng lakas at alam din niyang si Orochimaru ay gusto lang si Sasuke para maging katawan at mayroon lamang itong 6 na buwan bago kailangan ng bagong katawan. Alam ni Sakura na darating ang araw na haharapin ni Itachi sina Naruto at Sasuke, kaya nangako siya na nandyan siya para protektahan sila. Tulad ng ginawa nila para sa kanya. Dumating sina Deidara at Sasori sa taguan ng Akatsuki. Gamit ang isang teknik na parang astral projection, tinawag ng leader ng Akatsuki ang ibang miyembro at sinimulan nila ang 3 araw na ritual para kunin ang one-tailed Shukaku mula kay Gaara at ikulong ito sa isang higanteng estatwa. Inutusan ng leader si Zetsu na gamitin ang kanyang katawan para bantayan ang pasukan ng taguan habang ginagawa nila ang proseso. Habang abala si Tsunade sa kanyang trabaho sa opisina, biglang may nabasag na tasa ng kape niya. Natinuring niyang isang masamang palatandaan. Nang malaman niyang nanalo siya sa loto, lalo niyang inisip na malas ito. Kaya't inutusan niya si Shizune na hanapin ang Team Guy na kakauwi lang mula sa isang misyon. Pinapante sila ni Tsunade sa Senogekir para tumulong sa Team Kakashi. Kahit 3 araw ang biyahe papunta sa Suna, kampante si Guy na kaya nilang makarating doon sa loob ng 1 araw. Si Lee naman, masyadong kampante, sabi niya kalahating araw lang ang kailangan nila. Samantala, sa Senogekir, bumalik sa bayan sina Chiyo at Ebazo mula sa pagreretiro para suriin ang kondisyon ni Konkuro. Sinubukan ni Chiyo ang ilang antidote pero hindi niya magamot ang lason ni Sasori.
Inamin niya na tanging si Tsunade, ang prinsesa ng mga suso mula Konoha, ang may kakayahang gumamot kay Kankuro. Sinabi ni Baki na si Tsunade na ngayon ang Hokage at hindi basta-basta makakapunta sa Suna. Dagdag pa niya, kahit pumayag si Tsunade, 3 araw ang biyahe samantalang may 1 araw na lang si Kankuro bago tuluyang mapahamak. Pero kahit ganun, sinabi ni Baki na nakapagpadala na sila ng mensahe sa Konoha para humingi ng tulong. Nainis si Chiyo, sinabing mahina ang Suna dahil sa sobrang pagsandal nila sa ibang nasyon, lalo na sa Konoha. Para sa kanya, kung tinuruan lang ng maayos ang mga shinobi ng Suna, hindi nila kailangang umasa sa iba. Napailing na lang siya at umalis para magpahinga sa labas. Habang nagmamadali sina Naruto, Kakashi, Temari, at Sakura papunta sa Suna, naipit sila sa isang malakas na sandstorm. Pagkatapos ng bagyo, tumakbo silang lahat papunta sa bayan kung saan ipinaliwanag ng mga shinobi ng Suna ang kondisyon ni Kankuro. Sinabi ni Sakura kay Temari na huwag mag-alala at siya mismo ang titingin kay Kankuro. Pagdating nila sa ospital, agad na tumakbo sina Sakura at Temari sa kwarto ni Kankuro. Samantala, nagulat si Chiyo nang makita si Kakashi. Akala niya ang kaharap niya ay ang kinatatakutang White Fang ng Konoha. Bigla siyang sumugod kay Kakashi at sinabing ipaglaban niya ang sarili niya o maghanda na lang mamatay. Sinubukan ni Chiyo na atakihin si Kakashi, pero hinarang siya ni Naruto gamit ang 2 shadow clones. Naalis ni Chiyo ang isa at sinalag ang atake ng isa pa, pati na rin kay Naruto mismo. Bago pa siya muling umatake, pinigilan siya ni Ebizo na nagpaliwanag na matagal nang patay ang White Fang ng Konoha. Tumigil si Chiyo at tumawa bago lumabas ng kwarto kasama ang iba habang si Sakura ay naghanda upang gamutin si Kankuro. Ginamit ni Sakura ang Delicate Illness Extraction Technique upang alisin ang halos lahat ng lason sa katawan ni Kankuro. Sinabi ni Chiyo na naaalala niya si Tsunade kay Sakura at ipinaliwanag ni Sakura na si Tsunade ang nagturo sa kanya. Naalala ni Ebizo kung paano dumadaloy ang panahon na ngayon ang anak ng White Fang at ang estudyante ni Tsunade ang nasa harapan nila. Gumamit siya ng natitirang halamang gamot sa Suna upang makagawa ng 3 antidote. Dumating si Takamaru sa Suna na may dalang mensahe mula kay Tsunade. Ipinasa ni Baki ito kay Kakashi na ipinaalam kay Naruto na paparating ang Team Guy bilang backup. Naging masaya si Naruto nang malamang Jonin na si Neji. Sinubukan niyang umalis upang hanapin agad ang Akatsuki pero pinigilan siya ni Kakashi at pinaalalahanang hindi pa niya alam kung nasaan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Baki na hindi nila natunton ang Akatsuki, kaya nagpasya si Kakashi na pumunta sa lugar kung saan natagpuan si Kankuro upang hanapin ang kanilang bakas. Nagising si Kankuro at ipinaalam kay Kakashi na may natira siyang piraso ng damit ni Sasori na maaaring gamitin upang matunton ang lokasyon nito. Tumawag si Kakashi ng mga ninja hounds upang sundan ang amoy ni Sasori. Naging masaya si Naruto nang makita si Pakkon pero agad silang inutusan ni Kakashi na bumalik sa misyon. Sinundan ng mga aso ang bakas ni Sasori pero iminungkahi ni Baki na magpahinga muna sila ng isang gabi matapos ang mahabang biyahe, kaya pumayag si Kakashi. Nagulat si Kankuro nang makita si Naruto sa Suna at ipinaliwanag ni Temari na dumating ito upang tumulong. Naalala ni Kankuro kung paano nagbago si Gaara mula sa pagiging malamig at walang awa hanggang sa pagiging mabuting kapatid at kasikage at alam niyang si Naruto ang dahilan ng pagbabagong ito. Hiniling niya kay Naruto na iligtas si Gaara at sumagot si Naruto na gagawin niya ito habang ipinahayag na balang araw siya naman ang magiging Hokage. Habang nagpapatuloy ang extraction ng Akatsuki, sinabi ni Pakkon kay Kakashi ang natuklasan niyang taguan ng Akatsuki, hindi alam na minamanmanan sila ni Zetsu sa may pasukan. Inutusan ni Kakashi si Pakkon na hanapin ang Team Guy at idirekta sila sa Land of Rivers na nasa pagitan ng Senogakure at Konohagakure kung saan matatagpuan ang base ng Akatsuki. Naghanda nang umalis ang Team Kakashi kasama si Temari at ilang Suna Shinobi, pero pinigilan siya ni Baki. Ipinaliwanag nito na inutusan ng Suna Council na huwag silang makisali sa pagsagip kay Gaara dahil baka humantong ito sa pag-atake sa kanilang nayon kung malaman ng mga kaaway na kinidnap ang Kasikage. Hindi sumunod si Chiyo sa utos dahil retired na siya at sumama sa Team Kakashi, kaya nabuo ang bagong Kasikage Rescue Team. Nahanap ni Pakkon ang Team Guy at ipinaabot ang mensahe ni Kakashi. Narinig ito ni Zetsu at agad na ipinaalam sa pinuno ng Akatsuki na may paparating na mga shinobi. Sinabi ni Zetsu na si Might Guy ang isa sa mga paparating pero hindi siya kilala ng leader. Ipinaliwanag ni Itachi na si Guy ay isang shinobi ng Konoha na bihasa sa taijutsu. Dahil si Kisame ang may pinakamalakas na chakra at may personal na alitan kay Guy. Siya ang piniling hamarang sa Team Guy. Sa kagubatan, tinanong ni Sakura si Naruto kung gaano nakatagal siyang tinutugis ng Akatsuki.
Ipinaliwanag ni Kakashi na 3 taon na ang nakalipas mula nang unang dumating ang Akatsuki sa Konoha para hanapin si Naruto. Nagtaka si Sakura kung bakit ngayon lang muli sila kumilos at sinabi ni Kakashi na posibleng dahil si Naruto ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Jiraiya at ayaw ng Akatsuki makipagsagupa sa kanya. Itinaman ni Chiyo ang teoryang ito at ipinaliwanag na naghintay ng 3 taon ang Akatsuki upang paghandaan ng husto ang extraction ng mga tailed beast. Nang tanungin ni Sakura kung ano ang ibig sabihin ni Chiyo, nagulat si Chiyo na hindi alam ng isang estudyante ni Tsunade ang tungkol sa tailed beast na nasa Konoha. Ipinaliwanag ni Kakashi na bawal pag-usapan sa Konoha ang tungkol sa nine-tailed fox dahil itinuturing itong classified information. Ipinaliwanag ni Chiyo na may 9 na tailed beast sa mundo, mga halimaw na gawa sa purong chakra, at maraming nayon ang naglaban-laban para makontrol sila bilang sandata sa digmaan. Sinabi niya na ang one-tailed Shukaku ay matagal na nasa ilalim ng Suna, habang ang nine-tailed fox naman ay nasa Konoha. Bagamat kinalimutan ng maraming nayon ang mga tailed beast matapos ang digmaan, patuloy pa rin silang umiiral sa mundo. Naging mabigat ang natuklasan ni Naruto dahil napagtanto niyang hindi lang sila ni Gaara ang nasa ganitong kalagayan, kundi marami pang tulad nila ang maaaring tugisin ng Akatsuki. Habang nag-uusap sila, lihim silang minamanmanan ni Zetsu na agad ipinabatid sa Akatsuki na may mga shinobi ng Konoha na sumusunod sa kanila. Napagalitan si Deidara dahil iniwan niya ang mga bakas ng kanilang lokasyon. Pinadala si Itachi upang hamarang sa Team Kakashi. Habang papunta sa Land of Rivers, naramdaman ni Neji na may sumusunod sa kanila. Ginamit niya ang Byakugan upang hanapin ito at biglang lumabas mula sa lupa si Kisame, handang mag-Haiganti. Naiinis siyang hindi siya matandaan ni Guy, kaya handa siyang lumaban upang ipaalala ang sarili niya. Samantala, biglang huminto ang Team Kakashi sa kanilang paglalakbay nang harangin sila ni Itachi. Nakilala ni Chiyo ang kanyang Sharingan habang ipinaliwanag ni Naruto kay Sakura kung sino siya. Napagtanto ni Sakura na nasa harapan niya ang taong nagdulot ng labis na paghihirap kay Sasuke. Kaya hindi niya mapigilan ang galit na maramdaman sa presensya nito. Habang ini-extract ang halimaw mula kay Gaara, hinarang ng Itachi ang Team Kakashi at si Kisame naman ang humarap sa Team Guy. Agad na umatake si Kisame gamit ang Water Release, Exploding Water Colliding Wave, kaya napuno ng tubig ang paligid na naging pabor sa kanya. Hirap ang Team Guy na tamaan si Kisame dahil pinapangalagaan niya ang sarili gamit ang kanyang espada. Kahit gaano pa nila subukan, hindi pa rin siya maalala ni Guy. Sumugod si Guy sa malapitan habang umatake si Lee mula sa ibaba gamit ang Leaf Rising Wind. Dahilan para mabitawan ni Kisame ang espada niya. Sinundan nito ni Neji gamit ang 8 trigrams vacuum pump na nagpatalsik kay Kisame. Bilang panghuling atake, inihagis ni Tenten ang isang exploding sphere sa kanya. Napigilan ni Kisame ang pagsabog gamit ang espada niya, pero napunta siya sa ilalim ng tubig. Pag-ahon niya, naiinis siya na kailangan niyang harapin sila. Hindi pa rin maalala ni Guy si Kisame, kaya tinanong pa niya kung kanya ba ang espadang hawak nito na ikinainis ni Neji. Sumugod si Guy at gamit ang dynamic action, nakuha niya ang espada ni Kisame. Inakala nilang wala nang laban si Kisame kaya inutusan ni Guy ang kanyang grupo na sabay-sabay umatake. Pero mabilis na gumawa si Kisame ng 3 water clones at ginamit ang water prison technique para ikulong sina Neji, Tenten, at Lee. Sinubukang iligtas sila ni Guy dala ang espada ni Kisame, pero bigla siyang nasaktan sa hawakan nito, kaya bumalik ito kay Kisame. Samantala, hinarap ni Naruto at Kakashi si Itachi. Sinabihan ni Kakashi ang grupo na huwag titignan ang mata ni Itachi dahil sa kanyang visual genjutsu. Narinig na noon ni Chiyo ang tungkol kay Itachi, lalo na sa pagpatay nito sa sarili niyang angkan. Pero dahil nakalaban na niya noon ang isang Uchiha na may Sharingan, naisip niyang gumawa ng plano. Sinabi ni Kakashi na hindi ito uubra dahil may Mangekyou Sharingan si Itachi. Naalala niya ang huling laban nila kung saan ginamit ni Itachi ang Tsukuyomi sa kanya, dahilan para maranasan niya ang 3 araw na pagpapahirap sa loob ng isang saglit at 1 linggong pagiging comatose. Nagulat si Itachi na natuto si Kakashi mula sa laban nila noon. Pero sinabi ni Kakashi na may kapalit ang paggamit ng Mangekyou Sharingan, unti-unting nasasira ang mata ng gumagamit nito. Pinuri ni Itachi si Kakashi sa kaalaman niya tungkol sa Mangekyou Sharingan, kaya tinanong ni Kakashi kung gaano nakasama ang kondisyon ng mata ni Itachi. Sabay taas ng kanyang headband para ipakita ang sarili niyang Sharingan. Nagulat si Itachi sa nakita niya at naisip kung posibleng may Mangekyou Sharingan din si Kakashi. Sinabihan ni Kakashi ang kanyang grupo na para malabanan si Itachi, dapat nilang hulaan ang galaw nito sa pamamagitan ng pagtingin sa katawan, hindi sa mata. Pero nagawa pa rin ni Itachi na gumamit ng genjutsu gamit ang singsing niya na hindi napansin ni Naruto.
Sinugod ni Kakashi si Itachi, pero napigilan siya nito at pinanatili sa isang posisyon. Gumamit si Itachi ng Shadow Clone para atakihin si Naruto. Mabilis namang gumanti si Naruto at tinamaan ng Rasengan ang Shadow Clone, dahilan para ito mawala. Pero laking gulat niya nang makita niyang nakahandusay sa lupa sina Kakashi, Sakura, at Chiyo. Bigla silang nagbago ng anyo at naging Itachi, kaya naguluhan si Naruto sa nangyayari. Lalong umiinit ang laban ni Nagai at Kisame. Para makabawi sa malaking espada ni Kisame, inilabas ni Gai ang kanyang nunchaku. Pero kahit anong palo niya, hindi niya matamaan si Kisame. Gumamit si Kisame ng water release, water shark bullet technique para piliting lumubog si Gai sa tubig, tapos sinundan ito ng water release, 5 feeding sharks technique. Sinubukang labanan ni Gai ang 5 peiteng gamit ang kanyang taijutsu, pero dahil nasa tubig sila, mabilis na naghilom ang sugat ng mga peiteng. Samantala, ang Team Gai ay hirap ng makahinga sa kanilang water prison at hindi rin nila mapabagsak si Kisame. Dahil dito, nagdesisyon si Gai na gamitin ang 8 gates. Binuksan niya ang unang 6 na gate dahilan para makatayo siya sa ilalim ng tubig, gumaling mula sa mga natamong pinsala at itulak paitaas ang lahat ng tubig. Ginamit ni Neji ang pagkakataon para palayain ang sarili sa pamamagitan ng pagpapalabas ng chakra mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, ginamit niya ang 8 trigram 64 palms para talunin ang 3 water clones ni Kisame at palayain ang kanyang mga kasama. Inihanda ni Gai ang kanyang morning peacock stance, handa nang tapusin si Kisame. Sa kabilang banda, napansin ni Naruto na nasa loob siya ng isang genjutsu matapos magbago ang anyo ng bawat Itachi na tinamaan niya at naging mga uwak. Nagtaka siya kung paano siya natrap sa genjutsu kung hindi naman niya tinignan ang mata ni Itachi. Sinabi ni Itachi na kaya niyang gumamit ng genjutsu gamit ang kanyang singsing na tiningnan ni Naruto. Inihanda na ni Itachi ang sarili para patulugin si Naruto. Pero naalala ni Naruto ang turo ni Jiraiya kung paano kumawala sa isang genjutsu, kaya nagawa niyang tanggalin ang mga uwak na pinalabas ni Itachi. Napansin ni Itachi ang ginawa ni Naruto at sinabi niyang mukhang lumakas na ito. Habang patuloy na nakakulong sa genjutsu ni Itachi, tahimik na umaasa si Naruto na may magpapalaya sa kanya. Maya-maya, tinanggal ni Sakura at Chiyo ang genjutsu sa kanya. Pinayuhan siya ni Kakashi na manatiling alerto bago ito sumugod kay Itachi. Gumamit si Itachi ng fire release, Phoenix Sage Fire technique, pero madali itong naiwasan ni Kakashi. Naglunsad naman si Itachi ng fire release, Great Fireball technique kay Naruto, Sakura, at Chiyo, pero nagawa nilang lumayo bago sila tamaan. Sinubukan ni Kakashi na tamaan si Itachi gamit ang lightning cutter, pero mabilis itong tumalon sa ere para umiwas. Doon naman sumugod si Naruto, dala ang kanyang Rasengan. Akala niya, tinamaan na niya si Itachi, pero lumabas na isang shadow clone lang pala ito. Gumamit si Kakashi ng hiding in mist technique para balutin ng hamog ang paligid. Sinabi ni Itachi na hindi ito epektibo dahil kaya pa rin niyang makita gamit ang kanyang Sharingan. Sinubukan niyang tamaan si Kakashi ng fireball technique, pero napansin ni Kakashi na parang may kakaiba kay Itachi. Gumamit siya ng Earth Release, Double Suicide Decapitation Technique para atakihin si Itachi mula sa ilalim ng lupa, pero naiwasan ito ni Itachi. Nang mahawakan ni Itachi si Kakashi, inihanda niya ang sarili para gumamit ng genjutsu, pero lumabas na isang shadow clone lang pala ang hinawakan niya. Ngayon, ang clone na ni Kakashi ang may hawak kay Itachi. Sinabi ni Kakashi kay Naruto na tirahin silang dalawa. Naalala ni Naruto ang training niya kay Jiraiya, kung saan sinabi nitong ang Rasengan ay isang jutsu na ginawa ng 4th Hokage, pero dapat niyang gamitin ang sarili niyang chakra para pagandahin ito at lumikha ng sarili niyang bersyon. Naisip niyang ito na ang tamang oras para subukan ito. Sa tulong ng isang shadow clone, ginamit niya ang Big Ball Rasengan at pinasabog si Itachi. Nagulat sina Sakura at Chiyo sa lakas ng kanyang bagong teknik. Pero pagkatapos ng atake, laking gulat nilang makita na hindi si Itachi ang nakahandusay sa harapan nila, kundi si Yura, isang Anbo commander mula sa Senogekure. Samantala, matapos gamitin ni Gai ang kanyang morning peacock laban kay Kisame, nagulat ang Team Gai nang makitang hindi si Kisame ang bumagsak, kundi isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng Akatsuki cloak. Tumingin si Gai sa katawan at sinabing sigurado siyang hindi niya pa talaga nakikita ang taong ito dati. Napagtanto ng Team Kakashi at Team Gai na distraction lang ang laban nila para pigilan silang sagipin si Gaara. Agad namang tinawag ni Chiyo ang kanyang mechanical bird para magpadala ng mensahe sa kanyang kapatid na si Ebazo tungkol kay Yura, ang lalaking ginamit bilang sakripisyo para kay Itachi. Pinaliwanag ni Chiyo na kung ginamit na ng Akatsuki ang ganitong teknik, nangangahulugan itong sinimulan na nila ang pagkuha ng buntot na hayop kay Gaara. Nang tanungin ni Sakura kung ano ang ibig sabihin nito,
Ipinaliwanag ni Chiyo na noon pa man, ginagamit na ang lakas ng mga buntot na hayop sa pamamagitan ng pagbibigay ng sisidlan sa kanila. Ang mga taong ito, na tinatawag na Jinchuriki, ang naglalaman ng mga halimaw at nakakagamit ng kapangyarihan ng mga ito. Pero kung kukunin ang halimaw mula sa kanila, siguradong mamamatay sila. Dagdag pa niya, bago pa si Gaara, dalawa ng Jinchuriki sa Sonogekure ang nagkaroon ng Shukaku, at pareho silang namatay nang alisin ito sa kanila. Nagpantang ang tenga ni Sakura sa ideya na ginamit ng mga ninja ang mga halimaw noong panahon ng digmaan. Handa na sana siyang maglabas ng sama ng loob laban sa mga gumawa ng Jinchuriki pero napahinto siya nang mapagtantong isa ring Jinchuriki si Naruto. Napaluha siya sa pag-iisip na baka mangyari kay Naruto ang nangyayari ngayon kay Gaara, kaya gusto niya sanang kausapin ito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita si Naruto at sinabing dapat na silang gumalaw kung gusto nilang masagip si Gaara. Samantala sa Suna, napabangon si Kankuro nang marinig niyang may ipinadalang mensahe si Chiyo. Agad siyang pumunta sa pulong ng Suna Council kasama si Baki. Dito, napag-alamang si Yura pala ay isang spy ng Akatsuki kaya nakapasok sina Sasori at Deidara sa nayon. Habang nag-uusap, may mga konsehal na gustong magtalaga agad ng bagong Kashikage dahil hindi tiyak kung babalik pa si Gaara. Gulat na gulat sina Kankuro at Baki sa narinig. Isa sa mga konsehal ang nagsabi na baka mas mabuti nang wala si Gaara sa nayon dahil takot ang karamihan sa mga tao na baka magwala si Shukaku. Naniniwala silang mas magiging matatag ang nayon kung pipiliin nila ang bagong Kashikage. Tinuligsa ito ni Kankuro pero ipinaalala ng konsehal na minsan nang nawala ang third Kashikage na itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan ng Suna. Sa kabila ng maraming rescue teams na ipinadala, hindi man lang nila natagpuan ang katawan nito. Bukod pa roon, sinalakay sila ng mga kalapit bansa nang malaman nilang wala na silang Kashikage. Para maiwasan ang ganitong trahedya, nais nilang magtalaga agad ng bago. Kahit na naiintindihan ni Kankuro ang kanilang punto, hindi pa rin niya matatanggap na basta na lang isusulat si Gaara bilang patay dahil kapatid niya ito. Habang patuloy sa pagtakbo, napansin ni Kakashi na bumagal si Naruto dahil sa pagod mula sa paggamit ng Big Ball Rasengan. Nagdesisyon siyang magpahinga muna na agad namang sinuportahan ni Chiyo. Tutol si Naruto, pero ipinaliwanag ni Kakashi na mas mabilis silang makakarating kay Gaara kung magpapahinga muna sila kaysa ipilit ang pagtakbo sa sobrang pagod. Dagdag pa niya, kailangan ni Naruto ang buong lakas niya sakaling makaharap nila ang mga dumukot kay Gaara. Sa kabilang dako naman, napansin ni Pakko na hirap si Guy matapos gamitin ang 6 na gate. Tinanong siya ni Lee kung ayos lang siya, pero biglang bumangga si Guy sa isang sanga ng puno at nawala ng malay. Napagdesisyonan ni Neji na bigyan siya ng sapat na oras para makabawi mula sa pagod ng Morning Peacock. Kaya nagpahinga rin sila. Samantala, sa loob ng hideout ng Akatsuki, pinuri ng pinuno sina Itachi at Kisame sa matagumpay nilang pagpigil sa mga kalaban. Agad namang sumingit si Sasori, sinasabing dapat purihin din siya dahil ang mga tauhan niya ang ginamit na sakripisyo sa teknik ng kanilang leader. Ngunit sinabi ng leader na ang kanyang teknik mismo ang nagdala ng tagumpay at dapat pang magpasalamat ang mga tauhan ni Sasori sa bihirang pagkakataon nilang makapaglingkod sa Akatsuki, kahit sandali lang ito tumagal. Hiningi ng leader ang ulat ni Itachi at ipinaalam nito na ang humahabol sa kanila ay sina Kakashi Hatake, Sakura Haruno, Naruto Uzumaki, ang Jinchuriki ng Nine-Tailed Fox at si Lady Chiyo mula sa Suna. Laking gulat ni Sasori nang marinig na hinahabol sila ng kanyang sariling lola. Pagkatapos, inutusan ng leader si Zetsu na hanapin ang mga bangkay ng mga ginamit na sakripisyo at itapon ang mga ito. Matapos ang kanilang pahinga, muling nagpatuloy ang Team Guy at Team Kakashi sa kanilang habulan para mailigtas si Gaara. Napansin ni Neji na walang kahit sinong kalaban sa paligid nila na nangangahulugang kumpiyansa ang mga ito na matagumpay silang napigilan. Medyo naasiwa siya sa ideyang ito at ganoon din ang pakiramdam ni Chiyo at Kakashi. Dahil sa galit at inis, bahagyang lumabas ang chakra ng Nine-Tailed Fox kay Naruto. Kumapal ang kanyang mga guhit sa pisngi, naging pula ang kanyang mga mata. At mas lumakas ang kanyang enerhiya. Nagtaka si Chiyo kung bakit masyadong determinado si Naruto na sagipin si Gaara, gayong hindi naman sila magka-village. Ipinaliwanag ni Kakashi na si Naruto rin ay isang Jinchuriki at naglalaman ng Nine-Tailed Fox sa loob ng kanyang katawan. Dahil pare-parehong tinatrito ng masama ang mga Jinchuriki anuman ang pinanggalingan nilang bayan, nauunawaan ni Naruto ang sakit na pinagdaanan ni Gaara. Kaya naman, gusto niyang iligtas ito mula sa anumang panibagong paghihirap. Nagulat si Chiyo sa sinabi ni Kakashi. Sa kanyang katandaan, akala niya ay alam na niya ang takbo ng mundo na ang mga tao ay nag-aalala lang para sa kanilang sarili at ang mga alyansa sa ibang bayan ay puro palabas lang. Ngunit ngayon, nagsisimula siyang magduda kung tama nga ba ang pananaw niya.
Inamin niya na siya mismo, kasama ang pahintulot ng 4th Kashikage, ang nagtanim ng Shokaku sa loob ni Gaara noon para sa kapakanan ng Senogekure. Bagamat matanda na siya, naisip niya na baka may magagawa pa rin siya para sa kabutihan ng kanyang bayan. Samantala, matagumpay nang naipasa ng Akatsuki si Shokaku sa loob ng demonic statue of the Outer Path. Dahil dito, namatay si Gaara. Sa kanyang huling sandali, pinag-isipan niya ang kahulugan ng kanyang buhay. Ayon kay Deidara, inabot ng 3 araw ang buong proseso. Habang bumabagsak ang bangkay ni Gaara sa sahig, naghanda sina Deidara at Sasori upang harapin ang paparating na mga kalaban. Sa labas ng hideout, dumating ang Team Guy. Gustong sumugod agad ni Lee at basagin ang daan papasok pero napansin ni Guy ang isang barrier seal na humaharang sa kanila. Kasabay nito, dumating din ang Team Kakashi. Natuwa si Lee nang muling makita sina Naruto at Sakura, pero masyadong balisa at puno ng enerhiya si Naruto dahil sa epekto ng Nine-Tails Chakra kaya hindi siya interesado sa reunion. Napagdesisyonan ni Guy at Kakashi na magsanib puwersa upang makahanap ng paraan para makapasok sa loob ng base. Gamit ang Byakugan, sinubukan ni Neji na silipin ang loob ng hideout pero hindi niya makita si Gaara dahil sa paggalaw-galaw ni Naruto sa tabi niya. Sa kabila nito, bahagya niyang nasalayan ang demonic statue of the Outer Path pero hindi niya matukoy kung ano talaga ito. Sinubukan ni Guy basagin ng malaking bato na humaharang sa pasukan pero hindi niya ito magiba dahil sa barrier seal na nakapalibot dito. Ipinapaliwanag ni Kakashi na malamang ay gumamit ang Akatsuki ng 5-seal barrier, kung saan may 4 pang sealing tags na nakakalat sa paligid. Upang ma-deactivate ang barrier, kailangan tanggalin ang lahat ng tags ng sabay-sabay. Gamit ang Byakugan, natukoy ni Neji ang lokasyon ng 4 na tags. Dahil dito, agad na kumilos ang Team Guy para hanapin ang mga ito gamit ang wireless headset para sa komunikasyon. Samantala, tinapos na ng karamihan sa Akatsuki ang kanilang astral projection at iniwan ang hideout. Ang natitirang pisikal na nasa loob ay sina Deidara at Sasori. Inutusan sila ng kanilang pinuno na harapin ang mga paparating na kalaban pero dapat nilang hulihin si Naruto ng buhay. Bagamat si Itachi ang orihinal na inatas ang dumakip kay Naruto, ipinasa na ito kay Sasori. Sinabi ni Itachi kay Sasori na si Naruto ay isang tipo na sumasalpak muna bago mag-isip. Matapos nito, umalis na rin sina Itachi at Kisame. Iniwan ng pinuno ang huling bili na inaasahan niyang magtagumpay sila. Naiwan sina Deidara at Sasori na nakaupo lang, kalmado nilang hinihintay ang kanilang mga bisita. Sa labas, matagumpay na nahanap ng Team Guy ang 4 na tags. Nang sabay-sabay nilang pinunit ito kasabay ng pagtanggal ni Kakashi sa nasa malaking bato, agad na nawala ang barrier. Agad namang ginamit ni Sakura ang kanyang chakra-enhanced strength para basagin ang bato. Nang mabuksan ang daan, agad na gumamit ang grupo ng button hook entry upang makapasok ng hindi nahahalata. Pagkapasok nila, tumambad sa kanila sina Deidara at Sasori, na kalmadong nakaupo sa ibabaw ng walang buhay na katawan ni Gaara. Dahil dito, sumabog sa galit si Naruto at lumabas muli ang chakra ng Nine-Tailed Fox. Naging pula ang kanyang mga mata at mas tumilim ang itsura ng kanyang mga guhit sa pisngi. Napansin ni Sasori at Deidara na siya ang Jinchuriki na dapat nilang hulihin. Samantala, sa gilid ng Team Guy, biglang nagsilabasan ng mga misteryosong blobs na mukhang may masamang balak. Bawat isa sa kanila ay hinarap ng isang kopya ng sarili nilang may parehong lakas, armas, at teknik. Parang lumaban sila sa salamin pero may masamang balak ang refleksyon. Sa loob, hindi na nag-aksaya ng oras si Naruto at sumugod kay Deidara na lumilipad gamit ang kanyang Claybird dala si Gaara. Humabol si Kakashi para sumuporta habang naiwan sina Sakura at Chiyo upang harapin si Sasori. Hindi nagdalawang isip si Chiyo at agad umatake. Tumama ang ilan sa kanyang mga kanay sa kasuotan ni Sasori pero hindi ito natinag. Sa halip, ibinunyag ni Sasori ang kanyang puppet armor na tinatawag na Hireko. Doon nagsimula ang kanilang matinding laban. Hinahabol ni Naruto si Deidara, hindi niya alam na nililito lang siya nito. Pero hindi rin nagpahuli si Kakashi at sumama sa habulan. Sinabi ni Deidara na mas malakas si Sasori kaysa sa kanya, kaya mas mabuting bumalik si Kakashi para tulungan sina Sakura at Chiyo. Gusto ni Naruto sumunod, pero nanatili si Kakashi. Napagdesisyonan niyang gamitin ang Sharingan dahil alam niyang tinalo ni Deidara si Gaara na isang cage. Habang hinahabol sila, napansin ni Deidara ang kakaibang ugali ni Naruto. Sinabi niyang bukod kay Gaara, nakapatay na sila ng 2 Jinchuriki, pero walang nag-alala o sumagip sa kanila. Sa halip, tuwang-tuwa pa ang mga tao na wala na ang mga ito. Naiintindihan niyang gusto ni Naruto iligtas ang kapwa Jinchuriki, pero sa tingin niya ay wala lang kwenta ang ganitong klaseng pakiramdam.
Samantala, sa loob ng hideout, ipinaliwanag ni Chiyo na hindi tunay na katawan ni Sasori ang nakikita nila, kundi isang puppet na tinatawag na Hireko. Naguguluhan si Sakura dahil wala siyang nakikitang nagkokontrol sa Hireko mula sa likod. Laking gulat niya nang malamang si Sasori mismo ang nasa loob nito. Pinaliwanag ni Chiyo na mahina sa malapitan ng mga puppet master kaya umaasa sila sa kanilang mga puppet para lumaban. Dahil dito, nagiging mahina sila kapag inatake ng direkta. Para maiwasan ito, gumawa si Sasori ng Hireko bilang armor. Noon, isa siyang mahusay na puppeteer sa Senogakure pero kalaunan ay nagsimulang gawing puppet ang mga patay na tao. Isa raw itong anyo ng sining para sa kanya. Ang Hireko na nasa harapan nila ay dating katawan ng isang ninja mula sa kabilang nayo na ginamit ni Sasori. Sinabi ni Chiyo na sumama siya sa Kasikage Rescue Team dahil naniniwala siyang kaya niyang talunin si Sasori, lalo na't alam niya kung paano gumagana ang Hireko. Pero inamin niyang mas pinahusay pa ito ni Sasori. Gayunpaman, kampante siyang may kalamangan sila. May ibinulong siyang sikreto kay Sakura na hindi marinig ni Sasori. Handa na ang laban. Biglang sumugod sina Chiyo at Sakura. Ginamit ni Sasori ang prepared puppet 8 waves of needles kung saan sunod-sunod na lumabas mula sa bibig ni Hireko ang mga karayom na may lason. Pero walang tinamaan kina Chiyo at Sakura, lahat na iwasan nila. Hindi makapaniwala si Sasori. Sinubukan niyang putulin ang isang braso ng Hireko at ipinukol ito, naglabas pa ng mas maraming lason na karayom. Pero muli, walang tinamaan. Naguguluhan si Sasori. Naiintindihan niyang kayang umiwas ni Chiyo dahil bihasa ito sa puppet fighting. Pero bakit pati si Sakura? Habang nakatayo lang si Chiyo, biglang sumugod si Sakura. Sinubukan ni Sasori saksakin siya gamit ang buntot ng Hireko pero hinaranggan ito ni Chiyo kaya nagkaroon ng butas sa depensa ni Sasori. Dito na umatake si Sakura. Ginamit niya ang kanyang chakra-enhanced strength at pinatumba ng isang malakas na suntok ang Hireko. Wasak ang puppet. Lumabas si Sasori mula sa mga durog na piraso pero tinatakpan pa rin ang mukha niya. Hindi na nakapagpigil si Chiyo at sinabing lumingon si Sasori sa kanila. 20 taon daw siyang naghintay para makita ang mukha ng kanyang apo. Nang mawasak ang kanyang puppet, lumabas na si Sasori at ipinakita ang tunay niyang itsura. Pero laking gulat ni Chiyo at Sakura, hindi man lang tumanda si Sasori sa loob ng 20 taon. Samantala, si Temari at ang kanyang team, kasama sina Konkuro at Ebazo, ay nagpasya ng tumuloy sa Land of Rivers para suportahan ang Kasikage Rescue Team. Sinabi ni Konkuro kay Temari na magpahinga muna, pero tumutol si Temari dahil gusto niyang magmadali para mailigtas si Gaara. Ngunit nang ituro ni Konkuro ang kondisyon ng kanyang mga kasama, halos hindi na makagalaw sa pagod, napaisip si Temari. Kahit sinubukan niyang hikayatin ng team na magtiis pa ng kaunti, biglang itinuro ni Ebazo ang lugar kung saan sila tumigil. Napansin nilang nasa parehong battlefield sila kung saan lumaban sina Kakashi laban kay Itachi. Sinabi ni Ebazo na delikado na sila sa loob ng teritoryo ng Akatsuki, at kung sisilakay silang pagod, siguradong tatapusin lang sila agad. Habang nagpapahinga ang grupo, nagkwento si Ebazo tungkol sa pinakamalakas na ninja ng Senogakure, ang 3rd Kasikage. Ayon kay Ebazo, isang araw, basta na lang nawala ang 3rd Kasikage. Hindi siya matagpuan ng kahit sino, kahit ng Anbo na palihim siyang hinanap. Dahil dito, nagkaroon ng matinding gulo sa Suna at sinamantala ito ng mga kalaban nilang nayon para salakayin sila at magdulot ng digmaan. Sinabi ni Ebazo na kung naging kalmado lang sana ang Suna noon, naiwasan sana ang madugong laban. Kaya pinaalalahanan niya ang team na huwag ulitin ang pagkakamaling iyon. Samantala, sa loob ng hideout, ginamit ni Sasori ang ulo ng Hireko para maglabas ng mga poison-tip na karayom. Pero naiwaglet pa rin lahat ni Sakura. Ngayon lang napansin ni Sasori ang totoong nangyayari, hindi lang basta umiiwas si Sakura, kundi kinokontrol siya ni Chiyo gamit ang chakra strings, parang isang human puppet. Wala nang patumpik-tumpik pa, inilabas ni Sasori ang kanyang bagong puppet, ang 3rd Kasikage mismo. Agad na intindihan ni Chiyo ang lahat, si Sasori pala ang dumukot at pumatay sa 3rd at ngayon ginawa pa niyang puppet ito. Labis siyang nandidiri, hindi lang dahil sumama si Sasori sa Akatsuki, kundi dahil tinraidor nito ang sarili niyang bayan. Pinaniniwalaan ni Chiyo na responsable si Sasori sa pagkamatay ng 3 huling Kasikage, ang 3rd, ang 4th, kahit si Orochimaru ang tunay na pumatay, at si Gaara, ang 5th. Sinabi naman ni Sasori na ang isa sa kanyang mga spy ang kasabwat sa pagpatay sa 4th Kasikage. At inamin niyang may nakaraan ng Akatsuki at si Orochimaru. Biglang sumingit si Sakura at sinabing may gusto siyang malaman mula kay Sasori. Pero mukhang hindi siya interesado sa mahabang usapan, gusto niyang tapusin agad ang laban para makatulong kay Deidara sa paghuli kay Naruto.
Ginamit ni Sasori ang third Kazekage puppet para magpakawala ng laso na karayom kay Sakura, pero nailigay niya ito dahil sa tulong ni Chiyo. Susubukan na sanang saksakin ni Sasori si Sakura gamit ang kanyang poison blades. Pero hinaranggan ito ni Chiyo gamit ang buntot ng Hirako. Sa sobrang lakas ng blades, naputol ang buntot. Wala nang panangga si Chiyo para protektahan si Sakura, kaya ginamit ni Sasori ang Thousand Hands Manipulation Force para atakihin siya ng sabay-sabay. Pero sa galing ni Chiyo sa pagkontrol, nagawa pa rin niyang ilayo si Sakura bago siya tamaan. Hindi pa tapos si Sasori, naglabas siya ng laso na gas. Alam niyang kahit gaano kagaling si Chiyo sa pagkontrol, hindi niya mapipigilan si Sakura na malanghap ang lason. Samantala, sa labas, patuloy na lumilipad si Deidara dala ang katawan ni Gaara. Hindi ito papayagan ni Naruto kaya habol pa rin siya ng habol. Alam ni Kakashi na malakas si Deidara, kaya nagpa siya siyang samahan si Naruto sa paghabol habang naiwan sina Chiyo at Sakura para tapusin si Sasori. Patuloy na hinahabol ni Naruto si Deidara na tuwang-tuwa dahil pakiramdam niya ay maswerte siya, hindi lang isa kundi dalawang Jinchuriki ang matatalo niya. Gusto niyang labanan si Naruto na mag-isa, kaya sinubukan niyang iligaw si Kakashi gamit ang kanyang sumasabog na luwad. Pero hindi nagpadala si Kakashi at patuloy na hinabol siya. Unti-unting nauubusan si Deidara ng luwad, kaya napagtanto niyang wala siyang choice kundi lumaban ng sabay kay Naruto at Kakashi. Samantala, si Kakashi naman ay napansin na sobrang layo na niya sa iba pang kasama at malapit na siyang lumabas sa sakop ng kanilang wireless radio. Sa loob ng hideout, nagawang makatakas ni Sakura sa ulap ng lason gamit ang isang explosive tag. Sa lakas ng pagsabog, nawala ang lason sa paligid. Matapang niyang sinabi kay Sasori na siya mismo ang tatapos dito, pero hindi natinag si Sasori at nagpakawala agad ng maraming kanay. Bago pa tumama, ginamit ni Chiyo ang mga puppet na nanay at tatay para protektahan si Sakura. Ang mas nakakagulat, ang mga puppet na ito ay mismong ginaya ni Sasori mula sa kanyang mga yumaong magulang. Natawa lang si Sasori, sabi niya. Siya ang gumawa ng mga puppet na ito, kaya alam niya kung paano sila gumagalaw. Pero hindi nagpatinag si Chiyo. Pinakawalan niya ang mga puppet na may mga wire na biglang sumugod kay Sasori. Sa lakas ng atake, natapyasan ng third Kazekage puppet pero bago pa tuluyang masira, tinanggal ni Sasori ang kaliwang braso nito. Ang braso pala ay may buzzsaw. Pero may nakatagong armas din ang mga puppet ni Chiyo, kaya nagkaroon ng isang matinding puppet battle. Sa tindi ng laban, nagawang sirain ni Chiyo ang buzzsaw. Pero nawasak din ni Sasori ang espada ng nanay puppet at ang club ng tatay puppet. Dahil dito, inilabas na ni Sasori ang kanyang pinakamatinding lihim, ang Iron Sand Technique, ang pinakamapanganib na jutsu sa kasaysayan ng Senogakure. Samantala, sa labas ng hideout, hirap na pa rin ang Team Guy sa pakikipaglaban sa kanilang sariling clones. Pagod na sila sa paulit-ulit na laban at tanging si Guy lang ang nakakatama sa kanyang kopya. Dahil ginawa bilang human puppet na panatili ng third Kazekage ang chakra niya noong siya ay buhay pa, kaya nagagamit pa rin niya ang kanyang matinding Iron Sand Techniques. Biglang pinakawalan ni Sasori ang Iron Sand Drizzle. Agad namang dinipensahan ni Chiyo gamit ang chakra shield na nilagay niya sa mga puppet na nanay at tatay. Habang ginagamit ng tatay puppet ang chakra shield para harangin ang Iron Sand, itinulak naman ng nanay puppet si Sakura palayo para hindi siya tamaan. Pero may problema, pumasok ang Iron Sand sa mga kasukasuan ng tatay puppet. Kaya hindi na ito magamit. Dahil isa na lang ang natitirang puppet, tinukso ni Sasori si Chiyo, pipiliin ba niyang protektahan ang sarili o si Sakura? Muling ginamit ni Sasori ang teknik, kaya ginamit ni Chiyo ang chakra shield ng nanay puppet para protektahan si Sakura. Para sa sarili niya naman, gumamit siya ng chakra shield na itinago niya sa kanyang kanang braso na biglang lumabas. Doon lang nalaman ni Sasori na ang braso pala ni Chiyo ay isang puppet arm. Napangiti siya, pareho daw silang mag-isip bilang mga puppet master. Dahil dito, naisip ni Chiyo kung paano napanatili ni Sasori ang kanyang hitsura na parang hindi tumatanda. Malamang, ginawan din niya ang sarili niyang katawan ng puppet parts. Habang nagbabalik tanaw, naalala ni Chiyo kung paano napatay ang mga magulang ni Sasori ng White Fang ng Konoha. Dahil dito, siya na ang nag-alaga kay Sasori at itinuro sa kanya ang puppet technique. Minsan, gumagawa si Sasori ng puppet na kamukha ng kanyang mga magulang para maramdaman ang yakap at pagmamahal ng isang pamilya, kahit peke lang. Balik sa kasalukuyan, hinulman ni Sasori ang Iron Sand sa matitigas at matitibay na hugis. Wala nang natitirang puppet si Chiyo kaya gusto niyang tumakas si Sakura. Pero hindi pumayag si Sakura. Nagpresente siya bilang human puppet para kay Chiyo. Kahit isa na lang ang gumaganang kamay ni Chiyo para sa kanyang chakra threads, nagawa pa rin niyang igalaw si Sakura para makailag sa Iron Sand.
Dahil dito, nakakuha si Sakura ng magandang tiyempo para gamitin ang kanyang chakra-enhanced strength at subukang pabagsakin si Sasori. Ginawa ni Sasori ang Iron Sand na parang isang dambuhalang pyramid at rectangular prism, tapos pinaulanan niya ito ng atake kay Sakura. Pero hindi basta-basta matitinag si Sakura, naalala niya ang training niya kay Tsunade, kung saan tinuruan siya ng Slug Princess kung paano basahin ang galaw ng kalaban at iwasan ang atake. Dahil dito, nasusundan niya ang mga galaw ni Sasori, kaya sobrang napahanga si Chiyo. Ginamit ni Sakura ang kanyang chakra-enhanced strength at sinuntok at sinipa ang mga iron sand na hugis pyramid at prism kung saan-saan sa loob ng kuweba. Dahil sa lakas ng tama, gumuho ang buong bubong ng hideout. Dahil hindi na umuobra ang mga atake niya, napilitan si Sasori na gumamit pa ng mas maraming chakra ng third Kazekage puppet. Gumawa siya ng isang napakalaking iron sand sphere na may mga tinik-tinik na sanga. Dito na nahirapan si Sakura. Wala siyang matakasan o pangharang sa atake, kaya tinamaan siya ng mga sanggang may lason. Kahit hindi siya malubhang nasugatan, bigla siyang bumagsak dahil sa lason ni Sasori. Sinabi ni Sasori na mabubuhay pa si Sakura ng 3 araw kung pababayaan lang siya. Pero wala siyang balak hintayin yun, gusto niyang tapusin na agad si Sakura. Mula sa loob ng third Kazekage puppet, lumabas ang isang matalim na blade na diretso kay Sakura. Parang tapos na ang laban, pero biglang tumalon si Sakura at sa isang matinding suntok, winasak niya ang buong third Kazekage puppet. Sa labas ng kuweba, patuloy pa rin ang Team Guy sa laban nila sa kanilang sariling mga clone, pero hindi pa rin nila matalo ang mga ito. Biglang naramdaman nila ang malalakas na pagyanig at napansin ni Neji na gumuho na ang hideout. Napahanga si Lee kay Sakura, ibang klase raw ang lakas nito. Samantala, malayo na si Kakashi sa hideout kaya wala na siyang magagawa doon. Kaya naman, patuloy siyang sumunod kay Naruto na abala pa rin sa paghabol kay Deidara. Matapos durugin ni Sakura ang third Kazekage, ginamit niya ulit ang lakas niya para buhatin ang malaking bato na nakadagan sa natitirang braso ni Chiyo. Tapos, gamit ang kanyang medical ninja skills, tinulungan niya itong gumaling. Samantala, nagtataka si Sasori kung paano pa rin nakagalaw si Sakura, lalo na't alam niyang ang mga tinamaan ng kanyang lason ay hindi basta-basta makakaligtas. Naalala niya noong iniwan niya si Kankuro para mamatay sa lason at iniisip niya kung may kahit sinong taga-Senogakure ang nakagawa ng antidote. Sa tingin niya, kahit si Chiyo ay hindi kayang gawin ito. Pero nang makita niyang ginagamot ni Sakura si Chiyo, bigla niyang naitandaan kung saan galing si Sakura, sa Konoha. At alam niya na ang Konoha ay pinamumunuan ng pinakamagaling na medic nin sa buong mundo, si Tsunade. Dito na niya naisip na si Sakura mismo ang gumawa ng antidote. Ayaw nang sumugal ni Sasori at mawalan pa ng ibang human puppet, kaya naghubad siya ng cloak at ipinakita ang kanyang sikreto, siya mismo ay isa ng puppet. Puno ng sandamakmak na sandata at may dalang kanyang espesyal na lason. Bigla siyang umatake kay Sakura at Chiyo. Sa labas naman, tuloy pa rin si Naruto sa galit na paghabol kay Deidara. Napaisip si Deidara na siguradong sermonan siya ni Sasori kapag nalaman nitong patuloy pa siyang nagtatagal sa laban. Para mawala sa eksena si Kakashi, gumawa siya ng mga kuliglig na yari sa sumasabog na clay at pinasabog ito papunta kay Kakashi. Napahiwalay niya si Kakashi at Naruto, pero ang hindi niya alam, isang shadow clone lang pala ang Natamon. Akala ni Deidara na wala na si Kakashi kaya tumigil siya sa paglipad para harapin si Naruto. Pero biglang lumitaw ulit si Kakashi na parang walang nangyari. Dali-daling lumipad muli si Deidara para takasan sila, pero bago pa muling makahabol si Naruto, pinigilan siya ni Kakashi. Ipinaliwanag ni Kakashi na malapitang lumalaban si Naruto, samantalang long range si Deidara. Dagdag pa, mag-isa lang na pinasok ni Deidara ang Suna at natalo si Gaara. Sabi ni Kakashi, ang tanging paraan para matalo si Deidara ay kung may kasama siyang long range fighter, may sariling long range jutsu, o may talinong gaya ni Shikamaru. Swak siya sa lahat ng 3 kategoryang yun. Kaya nagplano si Kakashi kung paano nila matatalo si Deidara ng magkasama. Habang tinutuloy nila ang paghabol, napansin ni Deidara si Kakashi na tila may pinaghahandaang kakaiba, unti-unting pumipikit ang Sharingan niya. Habang nagtatago sa likod ng mga bato, tuloy ang laban ni Sakura at Chiyo kay Sasori, na ngayon ay gumagamit ng flamethrower para sunugin ang mga tinataguan nila. Sinubukan ni Chiyo na umatake gamit ang ulo ng third Kazekage puppet pero agad itong sinunog ni Sasori. Nagpalit siya ng diskarte at ginamit ang water stream show otters para wasakin ang mga bato at paligid. Bigla niyang inatake gamit ang laso na nakadikit sa lubad ng kanyang puppet katawan, sinusubukang saksakin sila. Pero dahil nasa ilalim pa rin ang epekto ng antidote, hinawakan ito ni Sakura at hinatak gamit ang lakas niya.
Natawa lang si Sasori sa ginawa ni Sakura at biglang sumugod kay Chiyo, umiikot ang mga propeller blade sa katawan niya sa bilis. Pero bago pa siya makapinsala, hinatak ni Sakura ng buo ang lubid, dahilan para mawalan siya ng balanse at lumipad papunta sa kanya. Dito na sinuntok ni Sakura gamit ang Chakra Enhanced Strength, dahilan para mabasag ang puppet body ni Sasori at lumabas ang kanyang core na naglalaman ng natitirang laman niya bilang tao. Akala ni Sakura, tapos na ang laban kaya agad siyang tumakbo papunta kay Chiyo. Pero biglang bumalik ang core sa katawan ng puppet at muling nabuo si Sasori. Dahil dito, ginamit ni Chiyo ang kanyang alas, ang White Secret Technique, the Chikamatsu Collection of 10 Puppets. Nilabas niya ang 10 puppet na ginawa ng unang puppet master, si Manzeman Chikamatsu. Sabi niya, hindi basta-bastang ginagamit ang teknik na ito dahil sobrang hirap kontrolin ang 10 puppet ng sabay-sabay. Humanga si Sasori sa ginawa ng kanyang lola pero hindi rin siya nagpatalo. Gumamit siya ng Red Secret Technique, Performance of 800 Puppets, nagpapatawag ng 100 puppet. Nagsimula ang matinding laban, si Sakura, gamit ang kanyang lakas, at si Chiyo, gamit ang kanyang 10 malalakas na puppet. Sa huli, pinakita nilang mas mahalaga ang kalidad kaysa dami, dahil mas malakas ang 10 puppet ni Chiyo kaysa sa 100 puppet ni Sasori. Mukhang natalo na nila si Sasori matapos gamitin ang siling technique Lion Closing Roar, kaya muli na namang tumakbo si Sakura papunta kay Chiyo para gamutin ito. Pero sa gitna ng laban, palihim na lumipat ang core ni Sasori sa ibang puppet, kaya hindi pa pala tapos ang laban. Bigla na lang sumugod si Sasori kay Chiyo, may hawak na espadang may lason, balak siyang tapusin. Pero bago pa nito matamaan si Chiyo, mabilis na sumugod si Sakura at ginamit ang sarili bilang panangga. Tinamaan siya ng espada sa tiyan. Dahil may lason ng espada na nakatarak sa tiyan niya, hindi magamot ni Sakura ang sarili niya at unti-unti nang nanghihina ang katawan niya. Kahit si Chiyo ay nalason din, pero hindi kasing lala, kaya agad niyang ginamit ang natitirang antidote kay Sakura. Dahil dito, bumalik ang lakas ni Sakura. Samantala, biglang naglabas ng isa pang nakatagong espada si Sasori mula sa kasukasuhan ng puppet niyang katawan. Inalis niya ang sarili niya mula sa espadang nakabaon kay Sakura at lumundag paatros. Pero hindi pa siya tapos. Bigla siyang sumugod muli para tapusin si Sakura. Pero bago pa siya makalapit, binara siya ni Chiyo gamit ang father at mother puppets na diretsyong tumusok sa core ni Sasori. Naipit siya sa lugar at hindi na makagalaw. Gamit ang isang espesyal na ninjutsu, binuhay ni Chiyo si Sakura na halos patay na. Ipinaliwanag niya na ang teknik na ito ay kumukuha ng sariling lakas buhay ng gumagamit at inililipat sa iba, kaya posibleng ikamete ito. Pero dahil buhay pa naman si Sakura, hindi namatay si Chiyo sa proseso. Habang nakahandusay, nagtataka si Sasori kung bakit handa si Chiyo at Sakura na ibuwis ang buhay para sa isa't isa. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa buhay ng ibang tao dahil libo-libo na rin ang kanyang pinatay. Sinagot siya ni Chiyo at sinabing kasalanan nito ng paraan ng pagpapalaki sa Senogakure, kung saan tinuturuan ang mga shinobi na isipin lang ang sarili nila at hindi ang ibang tao. Nang bumalik ang lakas niya, pinakawalan ni Sakura ang isang malakas na suntok kay Sasori. Pero kalmado lang itong sumagot na wala siyang nararamdamang sakit dahil puppet na siya. Pinagtataka niya kung bakit gumagawa sina Sakura at Chiyo ng mga bagay na tingin niyang walang kwenta. Pero bigla siyang napaisip na gusto niya rin gumawa ng walang kwenta bago siya tuluyang matalo. Bilang gantimpala sa pagkatalo niya, ibinunyag ni Sasori na may dapat siyang makikitang spy mula kay Orochimaru sa susunod na linggo sa Tenchi Bridge sa Kusagakure. Sinabi niya kay Sakura na malamang hindi na siya makakarating sa tagpuan. Pero bago pa niya matapos ang sinasabi niya, tuluyan na siyang namatay. Habang tuwang-tuwa si Sakura na tapos na ang laban, sinabi ni Chiyo na dapat siya ang namatay. Ipinaliwanag niya na kaya laging nababasa ni Sasori ang galaw niya ay dahil kabisado siya nito. Alam niya ang pag-atake ni Chiyo pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito naiwasan sa huling sandali. Samantala, patuloy pa rin sa habulan sina Naruto at Kakashi kay Deidara. Tinanong ni Naruto kung handa na ang long-range technique ni Kakashi, at dito na ipinakita ni Kakashi ang Mangekyou Sharingan niya. Patuloy pa rin ang labanan ng Team Guy laban sa kanilang mga kopya. Napansin ni Guy na tila tumahimik na ang Akatsuki hideout. Gumamit si Neji ng Byakugan at kinumpirma niya na natalo na nina Sakura at Chiyo si Sasori. Pero dahil buhay pa rin ang mga kopya nila, inisip ni Neji na baka si Deidara ang gumawa ng jutsu, o posible rin na kahit talunin ang gumawa nito, tuloy pa rin ang jutsu. Sa loob ng kuweba, papunta na si Sakura sa labasan nang biglang bumagsak si Chiyo dahil sa lason sa katawan niya. Wala na siyang natitirang antidote kaya sinabi niya kay Chiyo na bumalik sila agad sa Senogakure para makagawa siya ng bagong gamot gamit ang mga materyales mula sa Konoha. Pero tumanggi si Chiyo at sinabi niyang hindi pa siya tapos sa misyon niya.
Samantala, tuloy pa rin ang habulan ni Naruto at Kakashi kay Deidara. Bitbit ni Kakashi ang kanyang Mangekyou Sharingan, pero sabi ni Naruto, kahit hindi gumana ang bagong teknik ni Kakashi, gagawa siya ng paraan para talunin si Deidara. Balik sa Team Guy. Mukhang nahihirapan na sila dahil parang lumalakas ang kanilang mga kopya. Pero sinabi ni Neji na hindi lumakas ang mga ito, sila mismo ang nanghihina. Dahil tao sila, napapagod sila, samantalang ang mga kopya ay hindi. Biglang may naisip si Lee, kung ang mga kopya ay kasing lakas lang nila noong tinanggal nila ang mga selyo, ang solusyon ay simple, kailangan lang nilang maging mas malakas kaysa noon. Nag-alinlangan si Tenten dahil parang imposibleng lumakas agad sa loob ng ilang minuto, pero naalala ni Lee ang training nila noon. Sabi niya, ang motto ng team nila ay maging mas malakas kaysa kahapon, pero ang personal na prinsipyo niya ay maging mas malakas kaysa isang minuto lang ang nakalipas. Dahil dito, ginamit niya ang youthful power at pinatumba ang kanyang kopya. Hindi nagpahuli si Tenten, ginamit niya ang manipulated tools Heavenly Chain Disaster na mas malakas na bersyon ng Twin Rising Dragons para pagsasaksakin ang kanyang kopya. Si Guy naman ay nagpakawala ng isang malakas na Leaf Great Flash para burahin ang kanyang kalaban. Samantalang si Neji ay gumamit ng 8 Trigrams Mountain Crusher, isang mas pinalakas na bersyon ng 8 Trigrams Vacuum Pump para ilipad ang kanyang kopya papunta sa isang malaking bato, sabog ito sa lakas ng tama at nanalo rin sila. Habang sinusundan ni Sakura at Chiyo ang bakas ni Naruto at Kakashi, lalong bumabagal si Chiyo dahil sa lason sa katawan niya. Halos mahulog na siya sa pagod pero napansin ni Sakura na dapat ay nawalan na siya ng malay sa ngayon. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang gising ay matinding determinasyon. Sinubukan ni Sakura siyang kumbinsihin na bumalik sa Senogecare para magpagamot pero tumanggi si Chiyo dahil may kailangan pa siyang gawin. Pinilit ni Sakura siyang alalayan habang patuloy nilang sinusundan sina Naruto at Kakashi. Habang naglalakad, naalala ni Sakura ang galit ni Naruto nang upuan ni Deidara ang katawan ni Gaara at ipahayag na patay na ito. Samantala, patuloy na hinahabol ni Naruto at Kakashi si Deidara na lumilipad sa kanyang dambuhalang ibong luwad. Ginamit ni Kakashi ang kanyang Mangekyou Sharingan at sinubukang hilahin si Deidara papasok sa isang dimensyong vortex gamit ang Hindi niya ito lubos na makontrol kaya hindi niya napatay si Deidara pero nagawa niyang punitin at tanggalin ang kanang braso nito. Dahil wala na siyang braso, dahil ang kaliwa niya ay dinurog ni Gaara sa laban nila, walang nagawa si Deidara kundi tumakas. Muling sinubukan ni Kakashi ang Kamui, pero nailagan ito ni Deidara. Sa sobrang pagod, kinailangan ni Kakashi na huminto at magpahinga. Nang makita ito ni Deidara, inakala niyang nakatakas na siya kaya ibinaba niya ang kanyang depensa. Sa hindi niya inaasahan, biglang lumipad si Naruto at ang kanyang shadow clone palapit sa kanya na may hawak na Rasengan. Napatalon siya sa gilid. Pero tinamaan ang kanyang ibong luwad at napiunit ito sa dalawa. Gumawa ng dalawang karagdagang shadow clone si Naruto at nahuli ang unahang bahagi ng ibon, hinukay ang katawan ni Gaara mula sa bibig nito at pilit siyang ginaiseng. Pero nang hindi ito gumalaw, unti-unting natanggap ni Naruto ang katotohanang patay na si Gaara. Samantala, matapos talunin ang kanilang mga kopya, tumakbo ang Team Guy para sumuporta sa Team Kakashi. Sinubukan ni Guy makipag-ugnayan gamit ang wireless radio nila pero wala sila sa sakop ng signal. Kaya gumamit si Neji ng Byakugan at nakita niyang nakuha na ni Naruto at Kakashi si Gaara. Pero napansin din niya ang masamang balita, patay na si Gaara. Dahil sa matinding galit sa Akatsuki, nangakong ipaghihiganti ni Naruto si Gaara. Nagsalita si Deidara at sinabing baka magkaharap ulit sila sa hinaharap. Pero hindi na siya umabot sa susunod niyang pangungusap nang biglang ipaalam ni Kakashi sa kanya na muli niyang ibinaba ang depensa niya. Sa isang iglap, lumitaw ang totoong Naruto sa likod niya na balot na ng chakra ng Nine Tails at sinuntok siya pababa sa lupa. Pagbagsak ni Deidara, agad na dumami ang shadow clones ni Naruto at bawat isa ay kumapit sa magkabilang braso at binti ng Akatsuki member. Mula sa itaas ng puno, bumagsak si Naruto sa ibabaw ni Deidara at sinimulang bugbugin ito ng walang tigil. Paulit-ulit niyang pinapalo ang mukha ni Deidara hanggang sa dumyugo na ang kanyang mga kamao. Sa sobrang galit, handa na siyang tapusin ito gamit ang Rasengan, pero nagawa ni Deidara gamitin ang body replacement technique at makatakas sa mismong sandali ng impact. Sa hindi maipaliwanag na matinding galit at puot sa pagkawala ni Gaara, lalong lumakas ang chakra ng Nine Tails sa loob ni Naruto. Unti-unting nabalot ng pulang chakra ang buong katawan niya at unti-unting lumitaw ang isang buntot ng chakrang demonyo, ang simula ng kanyang one-tailed form. Nagsimulang balutin si Naruto ng chakra ng Nine-Tailed Fox, lumipat sa kanyang version isang form at nagkaroon ng isang buntot na chakra. Pilit niyang hinanap si Deidara pero hindi niya ito makita.
Naalala ni Kakashi ang babala ni Jiraiya tungkol sa Nine-Tailed Cloak form ni Naruto na dapat pigilan ito bago lumabas ang pangalawang buntot. Binigyan siya ni Jiraiya ng isang selyo na kayang pigilan ng chakra ni Naruto sakaling lumampas ito sa kontrol. Habang nag-aalab ang kanyang chakra, nagsimulang lumitaw ang pangalawang buntot ni Naruto. Dahil sa sobrang lakas ng chakra, nagsimulang makaramdam ng matinding hapdi ang kanyang mga shadow clones hanggang sa isang clone na malapit kay Kakashi ang napilitang maglaho dahil sa sakit. Biglang sumugod si Naruto sa kagubatan, wasak ang lahat ng punong madaanan niya. Tumalon pababa si Kakashi at sinubukang pakalmayin siya, pero biglang umatake si Naruto. Naiwasan ito ni Kakashi at mabilis niyang itinapal ang selyo sa bandana ni Naruto, agad na pinapatid ang kanyang chakra at ibinalik siya sa normal. Nang humupa ang transformation ni Naruto, dumating sina Sakura at Chiyo, dala ang balitang natalo na nila si Sasori. Nagulat si Deidara nang marinig ito at sinubukang gumapang palayo sa kanyang pinagtaguan para makatakas. Pero agad siyang hinarang ng Team Guy na ginamit ang Byakugan ni Neji para makita siya. Napahanga si Deidara sa kakayahan ng Hyuga clan at naisip kung paano ito may kukumpara sa Sharingan ng Uchiha, pero sinabi niyang wala siyang oras para alamin iyon. Sinubukan siyang pigilan ng Team Guy. Kahit wala ng braso, mabilis niyang nailagan sina Tenten, Guy, at Lee. Pero bago siya makawala, tinamaan siya ng 8 trigrams vacuum palm ni Neji. Hindi pa rin siya nadala at mabilis siyang tumakbo papunta sa katawan ng kanyang malaking ibong luwad. Gamit ang kanyang ngipin, kinagat niya ang isang piraso ng luwad at ginawang pampasabog gamit ang bibig niya. Biglang lumobo ang katawan niya at tila sisabog na. Agad na tumakbo palayo ang Team Guy, pero sobrang laki ng saklaw ng pagsabog. Sa huling segundo bago sumabog, ginamit ni Kakashi ang kamway para ipadala ang pagsabog sa ibang dimensyon. Salamat dito, nailigtas ang lahat. Pero sa sobrang pagod sa paggamit ng Mangekyou Sharingan, biglang bumagsak si Kakashi sa lupa. Samantala, bumalik ang mga shadow clones ni Naruto dala ang katawan ni Gaara. Pilit siyang humingi ng tulong kay Sakura, umaasang may magagawa pa para mabuhay si Gaara. Sinubukan ni Sakura, pero hindi niya ito nagawa. Napasigaw si Naruto sa sama ng loob, hindi matanggap na namatay si Gaara matapos nitong maabot ang pangarap niyang maging Kazekage. Sa sobrang lungkot, naalala niya ang kabiguan niya kay Sasuke. Sa kabila ng 3 taon niyang pagsasanay, pakiramdam niya ay wala pa rin siyang nagawang mabuti. Sinubukang pakalmayin siya ni Chiyo, pero bigla niyang ibinuhos ang galit dito at sinisi ang buong Senogakure. Sinabi niyang kasalanan nila ito dahil ipinasok nila si Shukaku sa katawan ni Gaara nang hindi iniisip ang nararamdaman nito. Galit niyang sinabi na wala silang karapatang baguhin ang buhay ng isang tao at gawing Jinchuriki. Lubhang tumama ang mga salitang ito kay Chiyo dahil siya mismo ang nagtanim kay Shukaku sa katawan ni Gaara noon. Dahil dito, napagdesisyonan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Gamit ang natitira niyang lakas, isinugal niya ang sarili niyang buhay para ibalik si Gaara sa mundo. Sinimulan ni Chiyo ang kanyang reincarnation ng jutsu kay Gaara bilang pagtubos sa kanyang nakaraan. Sinubukan siyang pigilan ni Naruto pero hinarang siya ni Sakura at sinabing ibinabalik ni Chiyo si Gaara mula sa kamatayan. Napaisip si Neji, imposibleng may ganitong klaseng jutsu na walang kapalit at sumang-ayon si Kakashi sa kanya. Sa kasamaang palad, kinulang si Chiyo ng chakra kaya hindi niya natuloy ang pagbuhay kay Gaara. Pero agad nag-alok si Naruto ng sarili niyang chakra para tumulong. Naalala ni Chiyo ang sinabi ni Kakashi tungkol kay Naruto bilang isang Jinchuriki rin, siya lang ang tunay na nakakaintindi sa hirap na pinagdaanan ni Gaara, kaya gano'n na lang ang kagustuhan niyang iligtas ito. Ginamit ni Chiyo ang chakra ni Naruto para tapusin ang teknik. Habang ginagawa ito, sinabi niya kay Naruto na dahil sa kakayahan nitong kaibiganin kahit sino, magiging Hokage siya na hindi pa nakita ng mundo. Sinabi rin niya kay Sakura na balang araw malalampasan nito si Tsunade. Habang nalalapit ang kanyang katapusan, pinangarap ni Chiyo ang isang mas maliwanag na hinaharap para sa Senogakure at Konohagakure, isang mundong hindi na tulad ng panahon niya. Aminado siyang puro pagkakamali ang nagawa niya sa buong buhay niya para sa Suna, at ang pagbuhay kay Gaara ang tanging tama niyang nagawa. Samantala, bumalik ang espiritu ni Gaara sa katawan niya. Nakita niya ang sarili niyang bata pa, umiiyak at nag-iisa. Pero nagulat siya nang may lumapit sa kanya, isang batang Naruto na nakangiti at hinahawakan ng balikat niya. Bigla siyang nagising sa tunay na mundo at nakita si Naruto na nakangiti at hawak ang balikat niya. Laking gulat ni Gaara nang mapansin niyang halos lahat ng ninja ng Suna ay naroon, sumisigaw at umiiyak sa tuwa. Nagpasalamat si Kankuro kay Naruto, pero itinuro nito si Chiyo na akala niyang nawalan lang ng malay. Dito ipinaliwanag ni Kankuro sa lahat na patay na si Chiyo, ibinigay niya ang kanyang buhay para muling mabuhay si Gaara.
Sinabi ni Temari kay Naruto na totoo ngang kaya niyang baguhin ang puso ng mga tao. Hindi raw kailanman isusugal ni Chiyo ang buhay niya para lang sa isang Kashikage o Jinchuriki kung hindi niya nakilala si Naruto. Dagdag pa ni Kakashi, isinakripisyo niya ang sarili para ipasa ang hinaharap kina Naruto at Gaara. Naiyak si Sakura habang tahimik na pinagmamasdan ni Ebazo ang kapatid niya. Napansin niyang parang ang payapa ng mukha ni Chiyo, parang inaasahan niyang bigla na lang itong tatawa na siyang hilig nitong gawin dati sa kanya kapag nagpapanggap na patay. Sinabi ni Naruto na namatay si Chiyo sa isang walang pag-iimbot na paraan, parang ang ginawa ng Third Hokage. Tumayo si Gaara sa harap ng lahat at sa kabila ng panghihina, itinataas niya ang kamay at inanyayahan ang lahat na magbigay pugay kay Chiyo bilang pagpapaalam sa kanya. Biglang lumabas si Deidara mula sa isang butas sa lupa, gumamit pala siya ng suicide bombing clone para subukang patayin ang team ni Kakashi at Guy. Akala niya, sapat na ang teknik na yon para matapos ang laban, pero buti na lang at nakaligtas siya. Nawalan lang siya ng kanang kamay mula siko pababa, kaya nagdesisyon siyang hanapin ang natirang bahagi nito pati na rin ang singsing ng Akatsuki na nasa daliri niya. Samantala, sa hideout ng Akatsuki, dumating si Zetsu kasama ang alalay niyang si Tobi para tingnan ang resulta ng laban ni Sasori. Nakita ni Zetsu ang bangkay ni Sasori at napansin niyang hindi pa pala niya nakikita ang tunay nitong mukha noon. Si Tobi naman, masayang nahanap ang singsing ni Sasori at nagtanong kung pwede na siyang sumali sa Akatsuki bilang kapalit. Pero sinaway siya ni Zetsu, sabay hulog naman ni Tobi ng singsing sa isang bitak sa lupa. Sa Senogakure, nag-aabang ang lahat ng mamamayan, pati na rin si Baki, sa pagbabalik ng kanilang Kashikage. Nang makita nilang paparating si Gaara kasama ang tatlong Sand Siblings. Ang team mula Konoha at ang rescue team ng Suna, tuwang-tuwa silang nagsigawan. Sa halip na unahin ang sarili, pinili ni Gaara na ipasok muna sa nayon ang bangkay ni Chiyo bilang tanda ng respeto. Pagkatapos, balik trabaho agad siya bilang Kashikage. Sinubukan ni Baki at Temari kumbinsihin sina Naruto at ang iba pang shinobi ng Konoha na manatili muna sa Suna para makapagpahinga. Pero sabi ni Kakashi at Sakura, kailangan nilang bumalik agad sa Konoha para iulat ang natapos nilang misyon kay Tsunade. Isinulat na muna ni Kakashi ang ulat at pinadala ito sa pamamagitan ng isang ibon, pero hindi niya isinama ang tungkol kina Deidara at Sasori, gusto niyang ipaliwanag ito ng personal kay Tsunade. Bago sila umalis, dumaan muna sila sa libingan ni Chiyo para magbigay pugay. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Konoha, nainip si Tenten dahil ang bagal nilang maglakad. Dahil si Guy ang nagbubuhat kay Kakashi dahil sa pagod nito sa paggamit ng Mangekyou Sharingan. Ayaw niyang maging pabigat kaya bigla niyang itinapon si Kakashi sa hangin, nilagay ang backpack sa harapan, tapos sinalo ulit si Kakashi sa likod na parang binubuhat ng baby carrier. Napatigil sina Naruto at Sakura sa sobrang awkward ng eksena. Pero hindi nagpatinag si Guy, ginamit niya ang bilis niya para lumampas sa lahat sabay sigaw na sundan siya. Sinubukan din ni Lee buhatin si Neji sa parehong paraan pero diretso siyang tinanggihan nito. Sa Konoha, natanggap ni Shizune ang ulat mula sa Suna at agad itong ipinaalam kay Tsunade. Medyo nag-alala si Shizune sa desisyon ni Tsunade na isama si Naruto sa isang misyon laban sa Akatsuki, lalo na't siya mismo ang target ng mga ito bilang Jinchuriki. Pero paliwanag ni Tsunade, si Naruto lang ang totoong makakaintindi kay Gaara bilang kapwa Jinchuriki at may kakayahan siyang pagsamahin at pagkatiwalaan ng iba. Samantala, sa kagubatan malapit sa Land of Rivers, hinanap ni Tobi at Zetsu ang nawawalang kamay ni Deidara. Sigurado si Tobi na patay na si Deidara at napulbos na sa pagsabog. Pero biglang dumating si Deidara at sinabihan siyang ibalik ang kamay niya. Tinanong siya ni Zetsu kung nahuli niya si Naruto, pero sagot ni Deidara, tapos na ang trabaho niya sa paghuli kay Gaara. Kaya wala na siyang pakialam. Nang asarin ulit siya ni Tobi, sinabihan niya itong huwag siyang inisin sa pangatlong pagkakataon. Pero sa kakulaitan ni Tobi, hindi niya napigilan ang sarili, agad niyang nilock si Tobi sa leeg gamit ang kanyang mga binti. Sa Konoha, isang misteryosong matandang lalaki ang kumausap sa kanyang alagad. Sinabi niyang isinama niya ito sa Team Kakashi, pero may lihim na misyon, bantayan si Naruto Uzumaki. Mula ngayon, tatawagin na siyang Sai. Walang reklamo si Sai at ngumiti lang. Pero sinaway siya ng matanda, sabay sabing itigil ang peking ngiti. Sagot naman ni Sai, narinig niya raw na ang pagngiti ay paraan para makuha ang loob ng iba, pero inamin niyang nahihirapan siyang ipakita ang totoong emosyon sa kanyang mukha.